This training po, no, makakatulong po sa inyo para makakuha ng mga pwedeng maging effective script. Yan. You can do your own script, no, para kasi nakadepende, no, yung pag-approach nyo sa mga kakilala nyo, no, sa mga nakakausap nyo. So, this training po, yung mga positive way, yung mga effective way. Yan. But you can do your own, no? Pwede nyo siyang um, i-edit. Yan, para mas maging effective. Ayan. So bago tayo mag-start, ayan, sa mga hindi nakakakilala sa akin, ayan ako dati. And so far, nung napunta po ako, no, sa Maynila, ayan, nag-working student po ako. So, dalawang course yung tinake ko, pero sad to say, yan. Dalawang course yung tinake ko, architecture and accounting. Yan. So, nag-working student ako so far hanggang sa mapunta ako sa pagninegosyo. Yan. So, may mga naging result na tayo, no, sa pagbi-business. Nakaka-travel tayo iba't ibang bansa. Yan. Yan. And then, ito naman yung bahay sa Taguig. Bahay namin sa Taguig, no. Yan. Yun yung plan niya hanggang 4th floor. So far, no, maging okay. Ayan. So, next goal ko, syempre, ayan, to build more community. So, I started here in Royal Q last year lang ho, no? April 2022. So, nag 1 year na ho ako dito. So far po, ayan, no? Parami tayo ng parami. At ang hiling ko, lahat ng mga kasama natin dito, no? Maabot yung mga naabot ng mga coaches. Mga tiyungrang, at the same time, kumita tayo ng malaki. Kasi yan naman yung pinaka-purpose. Bakit mo ginagawa yung business? Siyempre, kumita ng malaki. Yan, magka-result balang araw, dito mo makuha yung pangarap mong sasakyan, no? Dito mo makuha yung pangarap mong bahay. Walang imposible, no? Kung alam mo naman na hindi sumasapat yung trabaho mo. Idagdag mo to, isabay mo to kasi nga malaking tulong po talaga, no? So, I do believe kasi na dito ko makukuha lahat yun. Kaya nagsisikap ako, talagang binibigay ko yung best ko po, no? Even may work ako, talagang, alam mo yun, mas baliktad na yung mundo ko, no? Mas malaki yung Royal Q time ko, mas malaki yung oras ko, no? Sa Royal Q kumpara ho sa trabaho. Hindi na ako nag-OT, ganyan. Unless yung mga important na lang. So, ganun na ako ngayon, no? Yeah. Of course, yan. The very important po, pagka ginagawa na natin yung business, hindi lahat madali. When you started po, no, sa sa ginagawa nating business, inuunahan ko na kayo. Hindi ganun kadali, no? Mahirapan kayo, no? Mahirapan kayo, makakaramdam ka ng pagod sometimes. Yung tipong madadown ka, aabot ka sa ganun. It's normal, no? Aabot ka sa ganun. Pero kung i-analyze nyo at talagang aaralin nyo sa Royal Q, sa lahat ng negosyo, ito na yung pinakamadali sa lahat ng mahirap, no? That's why pinaka-importante po, meron kang long-term mentality. Long-term mentality, no? Hindi siya yung tipong um, get rich quick, di ba? Hindi siya yung quick rich, hindi ka yung tipong agad-agad yayaman ka, agad-agad malaki yung kita mo. Hindi siya ganun, no? Lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Hindi siya yung tipong pakiramdam mo pag tumaya ka sa loto milyonaryo ka na bukas, 'di ba? Yung tipong mabibili mo na lahat ng gusto mo. Ganun yung pakiramdam kasi every time na tumataya ka sa loto 'di ba? So sa negosyo natin, hindi siya ganun. Yan. Pero yung negosyo ho natin, yung mga nauna ho dito, malaki yung potential natin na mas mahigitan sila or maging ganun din yung mangyayari sa atin in the future. Kumbaga, hindi mo na kailangang magpahula. Yan, no? Para lang malaman mo kung ano yung magiging future mo. Kasi susundan mo lang yung mga ginawa ng mga nauna ho dito, which is yung mga nag-rank up from B1 to B6, magiging ganun ka din. No? Kaya dapat hindi ka quick rich mag-isip. Yan. The very important is meron kang long-term mentality. Titignan mo to, gagawin mo to, no? Kasi para sa future mo. Gagawin mo to, yan, no? 2 to 3 years from now, di ba? Ano ka? Ganun siya.
No? Hindi siya yung tipong 1 year, di ba? Agad-agad, sobrang laki na ng kita mo. Actually, it is possible. It depend on your action. It depend on your daily action, no? Kaya nga, sabi nga, if you don't predict your future, you can create it. Nakadepende lang sa'yo kung gaano kakabilis sa action mo. Ganon siya. Yan, no? Kaya ho, yan. Dahil dyan, ito yung kwento, no? May kwento natin to, no? Para malaman nyo kung bakit importante yung long-term mentality. Ayan, meron akong kaibigan, hindi, joke lang. May nakilala ako or nakasalubong ko lang sila, no? Magjowa yan, magjowa. Mag-boyfriend and mag-girlfriend. Ayan. So ngayon, hindi ko alam kung ano yung reason kung ba't sila nag-aaway. Hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit talagang alam mo yun, galit yung lalaki eh. As in galit na galit siya. Ngayon, nung naghiwalay sila, no, naghiwalay sila kasi magkagalit sila. Ngayon, nanunuyo yung lalaki, no? Sinusuyo niya yung babae. Grabe yung panunuyo niya. Kaya lang, hindi siya pinapansin ng babae, no? Hindi siya pinapansin ng babae kahit anong suyo nung lalaki. Ngayon, kahit anong text niya, no? Kahit anong text niya, hindi nagre-reply yung babae, hindi hindi sinasagot yung mga text, tawa, ganyan, no? Eh yung lalaki nasa rooftop yun kasi sa condo nakatira eh. Nasa rooftop siya, pinakataas. Kasi para magpahangin, mahangin kasi doon eh. So nakikita niya yung tanawin, ganyan. Kaya lang mas nangingibabaw yung galit niya kasi nga ayaw mag-reply nung jowa niya. Ayaw mag-reply. Ngayon, ang nangyari, alam niyo naman ang mga lalaki, di ba, may paninindigan yan. Pag talagang ayaw, ayaw. Pag talagang galit, galit. Di ba? Pag talagang, alam mo yun, matigas eh. Ganun mga lalaki eh. Ngayon, ang ginawa niya ngayon, dahil sa inis niya kasi hindi nagre-reply yung jowa niya. Ano? Dahil hindi nagre-reply yung jowa niya, sabi niya, sige, pag hindi ka nag-reply, nandito ako sa rooftop, tatalon ako dito. Sabi niya. Ngayon, yun yung tinext niya dun sa babae, sa girlfriend niya. No? Pagka-text niya dun sa girlfriend niya, walang nag-reply, hindi pa rin nag-reply yung babae. Eh, naiinis na siya ng sobra-sobra. Ang ginawa niya ngayon, dahil nga may paninindigan siya, pag sinabi niya, sinabi niya. Di ba? Ang ginawa niya ngayon, tumalon. Pa, pagtalon niyang ganun, di tumalon na siya. Alam mo yung parang papel siya na gumaganon ganun. Ew, ew, ew. Gumaganon siya. Eh, from 30th floor siya. No? From 30th floor siya. Ngayon, nung kalagitnaan na siya na nahuhulog, 13th floor, 12, 11, ganun siyang mahulog. Yung mabagal yung moment eh. Di ba? Nung kalagitnaan niya na dun sa floor, no? Ang nangyari, nag-reply yung girlfriend niya. Di ba? Pagkatunog, tininin, 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 ten, ten. O, di ba? Ano kaya pa yung tunog? Pagkatunog ng cellphone niya, tinignan niya. Alam niyo kung ano reply nung babae, yung girlfriend niya? Sabi nung reply nung babae, yung girlfriend niya, babe, sorry, late reply. Di ba? Sorry, late reply. Katatapos ko lang maligo. Ngayon, ano yung moral lesson dun sa kwento, no? Simple lang. Pag mabilis kang mainip, yan, mabilis ka rin mawawala. Ganun lang kasimple, ano? Kaya importante yung long-term mentality mo. Ah, 'di ba? Sabi ko nga sa una, hindi madali, 'di ba? Pero kung gawin mo lang ng gawin, unti-unti siyang magiging madali. Sa mga bago, we highly recommend na hindi nyo naman kailangan agad-agad maging magaling kayo, no? Simulan nyo lang po to, aralin nyo ng mabuti, attend kayo sa mga training natin, IBP, no? Lahat yan matututunan nyo ng paunti-unti. Tandaan nyo, walang teacher na naging teacher agad. 5 taon nag-aral yan. Same with the architecturer, engineer, nang walang doktor na naging doktor agad. So it's the same sa ating negosyo na hindi naman agad-agad matututunan nyo, pero may step by step.
Ang kagandahan na nga lang po sa business natin, may mga coaches na mag-guide sa inyo para mabilis na kayong matuto. Hindi na kayo madedelay. Ngayon, since lahat itinuturo po namin sa inyo, yan, nakadepende pa rin yung success nyo sa inyo kasi nga, kung hindi nyo naman i-apply yung mga ituturo namin sa inyo, useless din po. No? So again, no, hindi madali, no? Mahirapan ka, iyak ka, no? Iyak ka, nag-post, walang nag-seen, nag-message sa mga kakilala, hindi pinansin, no? Mararanasan mo 'yon. Pero ano ngayon, 'di ba? Ano ngayon? Ano ngayon kung ilang months ka na, 'di ba? Hindi ka pa rin B2. Ano ngayon kung halimbawa ilang months ka na, hindi ka pa rin talaga kumikita ng malaki, gaya ng mga sinasabi natin na pwede yung kitain, 'di ba? Ano ngayon? 'Di ba? Ang importante, may progress ka. Kasi if you compare yung business natin sa ibang pwedeng karirin sa labas ho, no? Sa ibang pwedeng karirin sa labas, Royal Q na yung pinaka-the best. Royal Q na yung pinakamabilis, no? Royal Q na po yung pinakamagaan na trabahuhin, pinakamadali sa lahat ng mahirap. Sa ibang karir ho, umabot na yan sila ng 10 years. Umabot na ng mahigit 5 years, pero hindi pa naman ganun kalaki yung kinikita. Diba? May mga ilang taon na wala, hindi, yung goal nila na magkasasakyan. Diba? Wala pa din. Diba? So what's more na ikaw, kauumpisa mo pa lang dito, yung 1 year mo, mabilis ka lang, promise. No? Yung 1 year mo, saglit mo lang yan, basta gagawin mo lang siya, no? Basta yung commitment mo malalim, yung effort mo, no? Yung paglalaan mo ng oras kay Royal Q, mas malaki, malaki rin talaga yung ibibigay sa ni Royal Q. Agree? Ayan, no? Pa-heart react naman kung agree tayo dyan. Di ba? Ayan. So, wag naiinip. Kasi, yan, no? Pag mabilis kang mainip, mabilis ka ring mawawala. So, lahat may process. Hindi minabadali lahat ng bagay, ano? So, don't skip the process. The more na nagmamadali ka kasi na agad-agad gusto mong kumita, the more na agad-agad gusto mo parang magkaroon ka ng sasakyan, eh hindi naman agad-agad. May proseso yun. Di ba? Isipin mo, bago lumabas yung isang butterfly na napakaganda yung kulay. Isipin mo yung pinagdaanan niyang hirap. Di ba? Nasa kukun yan. Madilim dyan. Di ba? Mag-isa lang siya. Hindi kumakain. Walang nakikitang sinag ng araw. Di ba? As in, sobrang dilim. Siya lang mag-isa. Feeling niya. Kung binagsakan ka ng mundo, habang inaalok mo si Royal Q, isipin mo, nasa process ka. Di ba? Isipin mo, bago siya tumingkad ng ganyang kaganda yung kulay, talagang pipigain niya yung sarili niya para makalabas sa kukun. As in, pigang-piga yun. Di ba? So, gaano kasakit yung pakiramdam niya bago siya maging magandang kulay na ganyan. Yan, no? So, don't skip the process. No? Just enjoy the process and learn more. No? For you to be able to have enough knowledge, deeper insight about the business. How to do the business. Okay? Yan. So, sa negosyo natin, it's a numbers game. The more na mas marami kang kinakausap, mas marami. No? Yung pwedeng mag-subscribe sa'yo, pwedeng maniwala sa'yo. No? Pero kapag isa lang yung kinakausap mo, i-reject ka niyan, apektado ka. No? Dalawa, isa, tatlo, no? I-reject ka niyan, sabihan ka ng hindi maganda, negative yung sabihin sa'yo, apektado ka dyan. Bakit? Iilan lang kasi kinakausap mo eh. Diba? Pero pag sobrang dami yung kinakausap mo, wala ka nang pakialam dyan kung mag-join or hindi. Kasi darating yung time, pag totally naintindihan nila yung business, sila na yung mag-a-approach sa'yo para mag-join sila. Hindi ka na mamimilit. So it's a numbers game. Paramihan po ng kausap. 'Di ba? Alam nyo ba na ang common denominator ng mga successful na tao, no, sa buong mundo, marami ang kinakausap. They love talking strangers. Yan, no? Kaya naging habit ko yan, mas gusto ko na kumausap na hindi ko kakilala. Why? Kasi hindi ako i-judge. Hindi ako sasabihin ng negative. 'Di ba? Yan. So, ganyan yung gusto nating maging market online. Mas maganda nga nang actually, wala akong kahit ano, no? Wala akong pinsan
Wala akong kahit na sinong inalok, no, sa business natin. Lahat stranger. Lahat nakilala ko lang sa online. No? Lahat yan nakilala ko lang online. Mas magandang kumausap ng hindi ka kilala. 'Di ba? Kaya mas maganda yung tinuturo namin sa inyo, yan, tuturo natin ngayon. So timing is everything. Lahat ng bagay may tamang panahon. Doesn't mean inalokan mo, napaatin mo ng Zoom, no? Hindi pa rin nag-join, eh, ayaw niya na sa'yo. Ayaw niya na ng ino-offer mo. Baka may kulang kasi na hindi ka pa napailiwanag or baka may hindi pa siya totally naintindihan. Ibig sabihin, aalamin mo kung ano yung pinaka-concern niya, no? Ang role natin as an affiliate marketer ng Royal Q, para kang doktor. Nagtatanong ka, no? At nagbibigay ng solusyon. So timing is everything. Kasi hindi porket hindi nag-join, ayan, galit ka na, emotional ka na. Ayoko na, hindi naman naniwala yung kausap ko. Mali. Alam mo ba, si Coach Arnel, I think nandito ba sila? Si GIT Arnel. Wala. Okay. One of my subscriber, no, under kay Coach Rain, ayan, the founder of CGIT. 4 days ako sa Royal Q. Naalok ko na siya. Pero mahigit 1 taon yun lumipas bago siya nag-join. So timing is everything. Follow up yung pinakasekreto. 'Di ba? Ibig sabihin nun, hindi ako nag-focus sa kanya. Kahit na nung oras na inalok ko siya, hindi niya ako pinansin or hindi niya ako sinisin. Kasi marami akong kausap. 'Di ba? Hindi ako nagalit kung hindi agad siya nag-join. Kasi baka may hindi lang siya naintindihan. Yun yung nasa isip ko. So timing is everything po kasi darating yung araw. No? Kapag ka totally naintindihan nila, yung mga kausap nyo, tsaka yung mag-join. Kaya importante pa rin ho na, kasi napresentahan mo na eh. Kumbaga, nakakalahati ka na, pero hindi lang nag-join, hindi mo na pinalo up. So sayang pa din. No? Kaya yun, timing is everything. No? Wag yung hindi ka lang, hindi na nag-join eh, galit ka na. Padadaan sa amin, tiradurin kita. Wag ganun, no? Ayan. So, if you have 100 minutes, yan, 100 minutes, spend 1 minute 1 minute to one person. Okay? 1 minute to one person para hindi ka nagtatagal kung maling tao yung inaalokan mo. No? Para mas marami kang makausap. That's why we are doing this training, which is the effective script. Kasi nga po, makakatulong sa inyo na magkaroon kayo ng script para mas marami kayong makausap. Bakit? Kasi copy-paste na lang. Copy-paste na lang eh. Kaso ayaw nyo pang gumawa. Ngayon, re-reply ka ng kung ano yung sinabi mo dun sa isa, dapat pwede mo rin sabihin sa pangalawang mong kausap eh. Eh kaso mano-mano ka. Ikaw rin nagpapahirap sa sarili mo. Kumbaga, may royal queue na kakanangan na nagtitrade, 'di ba? Ikaw pa rin, inaaral mo pa rin ng sobra-sobra, nagpapakabihasa ka. Eh yun na nga yung trabaho ng robot eh. Kaya dapat ito yung aralin mo. 'Di ba paano ka magra-rank up kung si pati yung ano ni royalty pinapakailan mo, siya na nga. Pag naka-set up, okay na. Pag may malaki kang kapital, okay na. Si Coach Roger, andito ba siya? Oh, never siya na zero kasi malaki kapital. Advantage. So para mapalaki mo yung kapital nga, ito yun. Ito yung kailangan mo. 1 minute to one person. Damihan mo yung kausap mo. Di ba? Yan. So gagawa ka ng script para mas marami kang makausap. Yung simpleng hi hello mo nga eh. Nagkokos yun ng ilang minuto kapag itatype mo. Di ba? Pero kung copy paste lang, mabilis. Yan, no? So gamitin nyo yung ano. So what is the average of number of your prospect, no? Na ina-attempt mong tawagan. Ina-attempt mong kausapin, ina-attempt mong presentahan ng Royal Queue. Kasi kung wala, yan, no? Medyo tagilid tayo dyan. Kaya again, damihan mo yung kausap mo, no? Merong meron akong kakilala noon, kasama rin namin sa business. Masipag siyang umattend sa office. As in talagang hindi niya nami-miss yung mga speaker, no? Pagka may presentation. Kasi iba-iba yung speaker eh. Ngayon, iba-iba yung speaker, talagang lahat pinapakinggan niya. Pero ang kagandahan sa kanya, no? Sinasabayan niya ng pag-i-invite. Coach! Sabi niya, may 3 invite ako. Di ba? May presentation namin, tapos sasabihin niya, Coach, may 3 invite ako. Follow up mo siya the next day.
O, kamusta yung mga nag-follow up sa'yo? Ayun, coach, di naniwala. Hindi nag-join. O, di ba? Pero at least, nakaka-invite siya. Di ba? Nakaka-invite siya, nakaka-follow up siya. Di ba? So, it doesn't matter sa kanya kung mag-join or hindi. Kasi nasa mindset niya, hindi siya yung nawalan kapag siya yung na-reject. No? Kundi yung kausap niya yung nawalan. Ganon din sa atin. No? Tandaan niyo, we educate people, hindi natin kinukumbinsi yung mga tao. Mag-educate ka lang. Magturo ka ng tamang proseso, tamang paglagay ng pera para hindi sila na-scam. Ini-educate mo sila pero nagtitiwala sila sa'yo. Ganon lang kasimple ho. No? Hindi mo kailangan mangumbinsi. So damihan mo yung kausap mo. Damihan mo, no? Yung ina-attempt mo na tawagan, may message, direct message. That is the very important kasi paramihan ng kausap. Pero kung iilan lang kasi yan, paretulo kasi, di ba? So, attempted to call, yan. So, lahat ng mga naging prospect mo na. Kasi may prospect list, di ba? Yung mga nagka-interest, yun yung ininext mo na ipapalo up. I-invite, di ba? Yun. Step by step din yun. Magmula doon sa malinis mo na prospect list, kung may 250 list ka, mas maganda. Mas marami yon. Yung mga nagka-interest doon, pag nag-direct message ka, yun yung mga i-invite mo doon sa Zoom. Pag may napa-invite ka sa Zoom, gagawin mo, next, follow up. Step by step mo siya. Paramihan. 'Di ba? Yung gagawin mo sa prospect list mo, 'di ba? Ang gagawin mo dun ho, hindi lang yun yung mga friend mo ng personal. 'Di ba? Hindi kasama dun yung mga friend mo sa Facebook kasi kung hindi mo naman naalokan, dapat yung unahin mo yung mga kakilala mo, kamag-anak mo, kapitbahay, kaklase noon, 'di ba? Lahat yun muna. Kasi may rapport ka na, may relationship ka na, mabilis ka na mag-offer. I-reject ka man, okay lang. 'Di ba? Ganun lang kasimple. So everyone is not a prospect. Hindi porket may pera, hindi porket alam mong may kakayahan sa buhay, aalokan mo na. Hindi. Kasi kung hindi mo kapareho ng mindset yan, hindi kayo magkakasundo. Kung hindi mo kapareho ng ng mindset yan, attitude, di ba? Mas magandang huwag mo na siyang isama sa grupo mo. You are building a community, group of community ng affiliate marketer gaya mo. Ibig sabihin, tama yung mindset, tama yung attitude, no? May right action, di ba? May attitude na humble. Dapat ganun. Pero, no, hindi porket alam mong may pera, aalokan mo na. Alamin mo rin, kumilatis ka din. Yan. So, everyone is not a prospect, no? Piliin mo din. Dapat may requirements ka sa mga i-join mo sa Royal View. Yan yung pinakabagay na natutunan ko kay Coach Sherwin. No? Alam mo, si Coach Sherwin, masasabi kong pinaka-the best yan. At saka masasabi kong napaka-utak niyan. Why? Hindi siya yung tipong ayaw niya kasi ng sakit ng ulo. Ayaw niya ng pasaway. Ayaw niya ng sinasabihan pa, 'di ba? Ayaw nga niya no, 'di ba? Yung sinesend pa yung ayaw nga niya sinesend pa yung yung link, 'di ba? Yung tipong tayo pa coach pa yung mag-initiate, 'di ba? Para lang mapa-attend kayo. Dapat kayo kasi as a leader, may initiative na kayo. Kasi leader na kayo eh. Yan yung ituturo niyo sa tao niyo eh. 'Di ba? So simple lang siya. Alam mo kung ang pinakabagay na tinuro niya or na-observe namin sa kanya. Kahit na alam niyang may capability yung tao na maraming tao yun, no? Networker, let's say, mabilis lang kasi pag networker napunta dito eh. Sa totoo lang. Pero pag pasaway, may attitude, ayaw niya. No? Last time mo ay nung nagpunta kami ng Hong Kong. Biruin mo hanggang Hong Kong may tao siya doon. Tignan mo kung gaano siya kapopular, tignan mo kung gaano siya kakilala sa industry ng networking, ne, 'di ba? Biglang kumakain kami sa McDo. O kung nandito si Tita si Ma'am Joy at saka si Ma'am Margie. Kung nandito si Coach Margie. O. Kumakain kami yung magkakasama dun sa McDo, pinipresentahan namin, pinapaliwanagan namin sila Coach Margie at saka si Coach Joy. Pero biglang may nag-approach kay Coach Sherwin. 'Di ba? Pero sabi niya, ayoko nun. 'Di ba? Ayoko nun. Pasaway yun eh. Ayoko nang, 'di ba? Ayoko nang may sariling mundo, hindi nakikinig. So ibig sabihin,
pinipili niya lang yung mga tamang tao. Kaya kayo as a leader, no, bilang kayo ang bumubuo ng sarili niyong team. Kaya pangalanan niyo yung team niyo, piliin niyo rin yung mga tamang tao. Hindi yun lahat, no? Para lang makadirect, para lang kumita, 'di ba? Parang lahat aalokan niyo na. Maling mindset. Tandaan niyo, gusto natin walang sakit ng ulo in the future, gumagaan yung trabaho, no? Nale-leverage ka. Pero kung the more na ginagawa mo yung business, hindi ka nale-leverage, ikaw at ikaw pa rin, tapos mga makukuha mong tao, pasaway pa, hindi umaatin ng training, di ba? Sasakit lang ulo mo sa mga yan. Kaya nga importante po na may alam na kayo, no? Kasi yung alam nyo na yan, di ba? Matapos nyo yung 4 module na to, tapos ma-enroll kayo dun sa 7 intensive training natin, yung alam mo na, yung natutunan mo, lamang mo yun sa marami pang mga magjo-join sa atin sa business. Bakit? Kasi may alam ka na, di ba? Yung alam mo na yun yung alam mo na pwedeng makapagbabago ng buhay mo. Yung alam mo na yun, 'di ba? Yung alam nyo na matututunan nyo dito, yan yung bagay na hindi mananakaw sa inyo. Tandaan nyo yan. Kaya learning is everything. Yan yung ituturo nyo sa mga tao nyo. Kasi kung di kayo umaatin sa mga training na ganito, wala kayong ituturo. Bakit ka pakikinggan nung in-invite mo kung ikaw nga mismo hindi mo alam yung sinasabi mo? Ganun lang kasimple. No? So ang goal mo, ang role mo as an affiliate marketer, magturo. Turuan mo mga tao mo, okay? Yan. So your network is your network. Gaano kalaki yung network mo, ganun din kalaki yung kikitain mo. Kung maliit ang network mo, di maliit din lang din yung kikitain mo. Kaya ang labanan na ho ngayon, since lahat, no? Dahil sa tulong ng social media at mga online platform, you can share the business ng walang boundary. You can share the business around the globe. Hindi ka limitado. Di ba? Kaya ang labanan ngayon, gaano karami yung naaalokan mo. Kasi kung isa lang yan, padala dalawa, tagal ka. Tapos magtatanong ka kung bakit wala kang result. 'Di ba? So your network is your network. Simple as, yan. You have to branch out, no? Paki-type, you have to branch out, no? Paki-type po. Yan. Branch out. You have to branch out, meet with people outside of your comfort zone. Ibig sabihin nun nito, kumausap ka ng kumausap ng maraming tao. No? Hindi lang yung mga kakilala mo lang, hindi lang yung mga kapitbahay mo, yung mga ano. Kumausap ka ng hindi mo kakilala kasi. Para mapalaki mo yung network mo. Kasi nga kung paano kung lahat ng mga kakilala mo ubos na, napresenta mo na, 'di ba? Anong network mo ngayon? 'Di ba? Kaya ngayon pa lang ho, damihan niyo na yung kinakausap niyo online. Yan, no? Kasi diyan magbabase. At gaya nga ng sabi ko, lahat ng successful na tao, maraming kakilala. Gaano ba karaming kakilala mo? 'Di ba? Hindi pa wag kang matakot na parang wala ka na makakausap. Maraming nagdidibu araw-araw. Maraming pinapanganak araw-araw. Hindi ka mauubusan ng prospect. No? It is connected na ayusin niyo yung profile niyo kasi nga pagka kumausap kayo ng stranger online, unang tinitignan yung profile niyo. Tinuro ko na yan dun sa second module natin, di ba? And always help people. No? Tulungan niyo yung mga tao. Hindi yung pera-pera ho. No? Hindi yung, okay, $30 to. Di ba? $30 to. Wag ganun. Again, sabi ko nga, don't convince, educate them. Help them. Why? Kasi nga, karamihan ng mga makakausap nyo sa online, they are looking for the best opportunity. They are looking for source of income. Ano ba yung income, di ba, na meron ka? Ano ba yung source of income mo? Napakaganda ng royalty, legit. Di ba? So, magandang ialok. Di ba? Napakagandang ialok. Tapos nahihirapan ka. Mayroong malabo yun. Ayan. So, ano pa? Always give value to the people. I-value nyo yung mga kinakausap nyo. Minsan,
hindi yun kakakausap nyo lang ng ilang minuto, aalokan nyo na agad. Mali, no? Lagi yung iba-values nila, kausapin nyo sila. Minsan kapag nagsasalita sila, alam nyo yun, lalo na ho OFW, di ba? Ang mga OFW, kumbaga ang pahinga niyang mga yan yung tulog lang. Karamihan ha, hindi lahat. Pero karamihan ng OFW, ang pahinga nila tulog lang. Para makaprospect ka ng OFW, the best yan yung kausapin mo sila. Kasi minsan wala silang mapagsabihan, minsan wala silang makausap, minsan, alam mo yun, mas gusto nilang kumausap ng ibang tao. Tama? Di ba? Kaya kung gusto mo makatarget ng OFW, yun, kumausap ka, i-value mo sila, kinig ka rin sa kanila. Hindi yung, uy, alam mo na yung Royal Queue. Agad-agad, di ba? Hindi siya effective po, no? Saka kaya lagi yung i-value sila, tapos iparamdam nyo na gusto nyo tulungan yung mga tao. Huwag yung laging, uy, $30 to, pag nag-subscribe to. The more nag-greedy ka at hinahabol mo ang pera, matagal sa yung pumasok ang tao. Matagal na pumasok ang pera sa iyo. No? Ano pa? Yan. So this is the basic po, no, na pwede na ano, na gusto namin ituro po sa inyo pagka kumakausap na kayo ng tao. Yan. So don't prejudge kasi hindi ka judge. Ganun lang siya kasimple. Huwag mo isipin na, parang ano to ha, walang pera to, parang tawag dito, 'di ba? Yung tipong lahat ng kakikita mo lang, 'di ba? Parang ginudge mo na mula ulo hanggang paa, hindi mo pa naman siya literal na kakilala, 'di ba? Yung tipong dahil nagbase ka lang sa itsura, 'di ba? Magaling pala. Siya na pala yung hinahanap mo na alas. Ginudge mo lang, kaya hindi mo inalok, 'di ba? Minsan kung sino pa yung maalam mong presentable, sila pa yung walang pera kung sa ngayon sila pa yung walang pera pero kung sino yung sisimple-simple, sila pa yung mapera. Kaya wag niyong i-judge. Hindi lahat po, no? Hindi lahat um, dapat pagbasihan mo yung physical na anyo, no? Pagbasihan mo yung ugali. Pagbasihan mo yung pagiging sincerity nila kapag kausap mo. The more na mas nakakausap mo yan, nakikilala mo ng paunti-unti ang tao. So don't prejudge, no? Ano pa? Yan, create, ayan, 100 to 200 people list, no? Bukod sa mga kakilala nyo, pwede nyo ilista yung mga ina-add nyo sa Facebook, di ba? Para maging prospect list nyo at yan yung mga aalokan nyo. Ayan. Bukod doon, if you are sharing our business, be confident. Yan. Kaya namin kayo pinapaatin ng mga trainings, mga IBP, technical, and fundamental, kasi lumalalim ka. Dumadami yung kaalaman mo, no? Nagiging malalim ka, nagiging sapat yung knowledge na meron ka. Ngayon, kapag inalok mo yan, at hindi alam nung kinakausap mo, no? Yung sinasabi niya, confident ka. Magkamali ka man, confident ka. Hindi ka apektado, no? Kaya learning is the key po, no? Para, alam mo yon, maging confident ka sa ginagawa mo. Kasi kung mababaw yung pagkakaintindi mo sa business mo, yan, hindi mo yan kayang ialok, lalo na paano kung ang kausap mo mas may kaya sa'yo. Paano ang kausap mo may resulta na? How can you introduce your business? Ikaw wala pang kinikita talaga, di ba? Nagsisimula ka pa lang, di ba? Pero pag alam mo na lahat yan, yan, no? Diyan na magsisimula yung confident ka. Lahat ng kakasalubungin mo, na, di ba, kakausapin mo, kayang-kaya mo na. Kahit si President Bongbong Marcos pa yan, di ba? Wala kang confident ka na yalok to yung Royal Queue kasi alam mo yung sinasabi mo. Alam mo yung ginagawa mo, no? So yan yung importante, maging confident ka. Kasi mararamdaman ng tao kapag hindi ka marunong eh. Mararamdaman ng tao kung hindi mo alam yung sinasabi mo. Ganun lang siya, no? So don't beg. Yan, hindi natin kailangan magmakaawa, no? Hindi natin kailangan yan, no? So don't beg, ano pa, make it simple yung mga paliwanag nyo. Hindi naman kailangan talaga, 'di ba? Lalo na kung limited yung oras ng mga pepresentahan nyo, yung mga pag-share nyo, no? Yan, para maipaliwanag nyo ng mabuti yung negosyo, aralin nyo nga. Para maipaliwanag mo siya in the simplest way. Simplest way. No, sabi ni Albert Einstein, ang isang bagay na hindi mo na iintindihan, mahihirapan kang ipaliwanag. 'Di ba? Hangga't di mo siya totally naiintindihan, hindi mo siya maipapaliwanag ng direct to the point. Kaya again,
You have to understand, you have to learn, no? Yan. Easy to understand, no? Hindi mo kailangang ipaliwanag pa na, alam mo ba ang Bitcoin, kauna-una naging purchase niyan yung pizza pa. 'Di ba? Wag na. Wag mo na masyadong palalimin, no? Lalo na kung hindi pa gano'n kalalim yung idea mo. Pag pinapaliwanag mo yung business, wag mo siyang dalhin dun sa isang yung alam mo yung mapupunta siya sa pagtatanong na hindi mo alam yung isasagot, no? Bigyan mo siya ng mga basic na mabilis maintindihan para alam mo yun, mabilis yung conversation niyo. Minsan kasi pinapahirapan mo lang yung sarili mo, 'di ba? Ano pa? Ito yung pinaka-importante. Yan. Add 5 new friend a day. So imagine kung lagi mong ginagawa na mag-add as a friend ng mga hindi mo kakilala online, no? So 5 times 30 or multiply by 30. Sa loob ng isang buwan, meron kang 150. Times 12 mo yan, imagine mo sa loob ng isang taon, no? Meron kang 1,800 na bagong friend. Bagong friend. Amazing. Joke lang. Di ba? Bagong friend. So, kung lagi mong ginagawa na mag-add ng 5 na stranger online, meron kang total na 1,800 every year. Ibig sabihin, yung magpapa-B2 sa'yo, magpapa-B3, B4, B5, nandyan sa mga ina-add mo sa Facebook at nandoon sa 100 to 200 prospect list mo. Kaso nga lang, wala ka namang prospect list. Sinong kakausapin mo? Ayan, no? Basic po yan, gumawa ng prospect list. Okay? Ano pa? Yan. You have to build rapport. Again, hindi agad-agad, no? Alok kayo ng business. Kasi ang pakiramdam niyang mga yan, kung lalo na kung hindi ka pa naman nila totally kakilala, isipin mo na lang na habang naglalakad ka sa maraming tao at mag-propose ka sa hindi mo kakilala, ano yung pakiramdam nila? Or ikaw na lang, biglang may mag-propose sa'yo, 'di ba, na hindi mo naman kakilala. Ano yung pakiramdam mo? Ganun yung pakiramdam, 'di ba? Na kapagka, hello, hindi pa kita kilala, tas aalok mo agad ako ng business. You have to build rapport. First, get their names. You know, that's the very important. And speak with a big smile kapag offline. Especially, syempre pag video call din, 'di ba? Tawag. Yan, alam mo yun, palangiti ka, 'di ba? Yung tipong palatawa ka kasi diyan nila mararamdaman na okay, ang cool naman nito. Okay, parang ang gaan naman ng pakiramdam ko dito. Okay, parang ang bait naman nitong tao na 'to. 'Di ba? Yan. Ano pa? Be a solution of their problem. Ikaw dapat yung maging solusyon ng mga problema nila kasi lahat ng makakausap mo online pag inalokan mo ng crypto, ayaw. Karamihan. Kasi nga na-scam, kasi nga naloko, kasi nga nalusawan ng pera, kasi nga na-liquidate. Bakit? Aalamin mo ngayon kung bakit. Kasi manually trading yung ginawa. Kasi nagbigay ng pera sa tao. Di ba? O ngayon, ano yung solusyon mo? Mag-royal queue po kasi kayo, sir. Kasi ang royal queue, siya na yung magti-trade para sa'yo. Para hindi ka na-stress, di sumasakit yung mata mo, hindi ka maduling sa kaka-monitor ng market. Kasi si royal queue, yun yung ginagawa niya. Siya na yung magbabuy and sell. Diba? O, tsaka para di ka ma-scam, para di ka ma-scam, sir, hindi po kasi, maling process kasi na nagbibigay kayo ng pera sa tao. Ang tamang trading po, no? Sa mga crypto bank, dapat kayo nag-trade. Gaya ng Binance. Dapat doon nyo nang ilalagay yung pera nyo. Kasi kayo yung mag-open ng account doon, kayo yung makaka-access lang. Hindi ako at hindi ang ibang tao. Kaya safe. Ngayon, nag-educate ka, di ba? Pag sinabi mo yung words na yun. Naging solution ka kasi nga na-scam na. Tandaan nyo, hindi ako naniniwala na ayaw mag-join coach kasi na-scam na daw. Ayaw na mag-join coach kasi nga, di ba? Malaki yung perang nawala. Mali yun. Lahat ng natalo, lahat ng nalugi, lahat ng na-liquidate, lahat ng mga na-scam, gusto yan makabawi. Alam nyo kung ano lang yung gusto nilang malaman kapag yung kumausap ka sa kanila? Gusto lang nilang malaman kung gaano ka legit yung ginagawa mo. Ngayon, ipaliwanag mo yung legit process natin, di ba? Hindi magbibigay ng pera sa tao. Yung pera mo nasa crypto bank lang, nasa legit exchanger, di ba? Yun yung solution mo sa mga problema nila. 90% guys ng mga nag-subscribe sa akin, mga na-scam.
all the way from Bicol, Iloilo, etc. etc. Nueva Ecija, lahat sila mga nalusawan. Kaya mas malaki yung opportunity pag yung kausap nyo ganun. Kasi nga, ang gusto niyan kung gaano ka ka-legit, 'di ba? Kung gaano katotoo yung ino-offer mo. Kasi gusto nila makabawi. Ano yung advantage doon? Sige, tanong niyo ako. Sige nga po, kung nandyan kayo, tanungin niyo ako. Ano yung advantage kapag ka na-scam, naloko, na-liquidate yung kausap niyo? Sige coach, tanong niyo ako. Ano ang advantage? Sige, kahit advantage lang i-type niyo. Yan, no? So, sabi ni Coach Pate, oh, grabe sa 110 million, di ba? Kung wala ka ng 1% dyan, daming isda, di ba? So, ano yung advantage? Ang advantage niya, knowledgeable na sa trading, knowledgeable na sa buy and sell. Hindi mo na masyado ipapaliwanag yun. Hindi mo na, kahit hindi mo na ipaliwanag yung market, alam na. Di ba? Kahit hindi mo na ipaliwanag yung buy and sell, yung up and down ng market, alam na yun ng mga na-scam or naloko. Ang ipapaliwanag mo lang na hindi mo kailangang matakot, sir, kasi yung pera mo nasa crypto bank. Walang access yung robot, walang access yung taong nag-invite sa'yo. Ikaw lang yung, i-guide ka lang namin, let's say galing sa GCash, ta-transfer lang natin sa Huobi or Binance, yung process lang ang ipapaalam mo. Hindi nasasakit yung ulo mo, napaliwanagan pa ng up and down ng market. Yun yung advantage kapag ka gustong makabawi ng tao, gustong makabawi ng kausap mo, no? Kasi nga may idea na yun. Diba? Ano pa? Yun, be respectful. Yan, no? Lagi niyong i-respect yung mga kinakausap niyo po. No? May mga bastos, may mga may encounter kayo na hindi matinong kausap. Pero bilang ikaw, kasi mas may alam ka na, mas knowledgeable ka na, dapat respeto mo pa rin. No? Kasi nga, di ba? Diyan magbe-base, no? Kung halimbawa, gaano ka nakalalim. Hindi mo papatulan yung mga alam mong 'di ba? Hindi totoo kausap, 'di ba? Dapat di ka na inaapektuhan, okay? Ano pa? Yan, you have to build commonality. Ang galing sir, nagti-trade din po pala kayo, 'di ba? Actually, gustong-gusto kong aralin yung trading pero wala lang talaga akong idea. Buti ho, paano kayo napunta sa trading ho? Ano yung pinaka naging idea nyo? Magtanong ka. Tapos, kapag hayaan mo siyang magkwento, sa pagkikwento niya, no, may magkakaroon ka ng, ang galing, ganyan din ako noon eh. Di ba? Sa pamamagitan kasi ng pagbibuild mo ng commonality sa kausap mo, ang nangyayari niyan, no, parang may similarity kayo na mabilis kayong magkapalagayan ng loob. No, na mabilis kanyang pagkatiwalaan kapag halimbawa, nag-start na siya, mabilis kanyang maunawaan, no? Kapag halimbawa, nakakapag-create ka ng commonality, no? Yung tipong, okay sir, kasi Binance din ginamit ko noon. Yung mga simpleng ganun, di ba? Tapos, kaso, ang challenge ko lang sa Binance, medyo nakakalito. Paano ho ba yung ganito? O, kunwari, magtanong ka. Diba? Sa pagtatanong mo na yun, nakaka-build ka ng commonality kasi nga, parehas kayong gumagamit ng Binance. Alam mo, ang technique pa dyan, pag alam ko na yung kausap ko magaling, hahangaan ko siya. Ang galing niyo naman ho pala, di ba? Kasi the more na meron kasi may hindi naman sa pagkahambog. Pero kasi the more na parang nakikita nila na nakikinig ka sa kanila, the more na parang yung tipong um, feeling nila natuturuan ka nila kasi may hindi ka pa alam. The more na humble ka sa ganun, na parang naa-absorb mo yung sinasabi niya, gumagaan yung pakiramdam sa inyo na yung tipong ikaw pa yung gusto niyang tulungan. Na I encounter no, yung isa sa mga subscriber ko. Sabi ko, kayo nga sir sabi ko, swerte nyo nga kasi biruin nyo yun, na-encounter nyo na pala yung Bitcoin 2010 pa. Samantalang ako wala pang idea, ngayon lang ako pumasok sa crypto, 'di ba? Ngayon lang ako napunta sa ganito pero kaya inaaral ko siya ng mabuti, 'di ba? So imali mo sir, ikaw na yung magtuturo sa akin, maging coach kita dito, 'di ba? About sa crypto. Pero ang kagandahan yung royal Q nga ho natin, iko-connect ko na naman siya. Ganun lang. Kung the more na parang hinahangaan mo sila, the more na hayaan mo silang magkwento.
Kasi pag nagkwento na sila, makaka-create ka ng commonality kapag yung sa sinabi niya, tugma dun sa alam mo. Okay? So, you can use yung ano, no? I'm just curious. No? Curious lang ako, coach or sir. Bali matagal na ho kayo sa pagti-trade. Matagal na po kayo sa pagpo-forex, 'di ba? Yung mga ganun na I'm just curious kayo na hindi pong may gusto kang malaman, malaking bagay 'yun para makabuild ka ng commonality sa kanya. Kasi magkikwento siya, no? So diyan magsisimula 'yun. Ano pa? Yan, sa pagbi-build ng rapport, ayan. Dapat ikaw yung nagdadala ng kwento. Ikaw yung nagdadala ng conversation ninyo, no? Hindi yung ilalayo mo siya dun sa bagay na hindi mo na siya matatanong. Yan, no? So ang goal pa kaya ka kumakausap para maialok mo yung gusto mong ialok, no? Hindi yung papalayo ka, no? Yung tipong siya yung mag-aalok tuloy. Mali. Ayan. Sa pagbibuild ng rapport, ayan, for example, Randy. Ayan. Randy, kung sakali money is not an issue para sa'yo, anong negosyo yung gusto mo at bakit? Diba? So, pag tinanong mo ng ganyan, magpapaliwanag siya, actually, ang gusto kong business ngayon, yung technology. Kasi grabe na ngayon yung mga AI. O ngayon, pasok. Di ba? Pasok. Actually, may ginagawa akong business ngayon, no? Nagti-trading ako pero may gamit akong bot. Tapos may affiliate site pa siya. Yun yung kagandahan. O na-connect mo ngayon. Di ba? So, yan yung mga pwede mong gawing pagbibuild ng rapport, ikaw yung magdadala kasi ikaw yung nagtatanong. Ayan, ano pa? Ayan. Yan, curious lang ako, Randy, curious lang ako, no? Ano pala yung goal mo sa buhay 5 years from now? At bakit? Di ba? Ngayon, pag nagsabi siya, gusto ko makapag-travel, gusto ko um, magkaroon ng another source of income. Ngayon, yan yung mga open door para pasukan sila. 'Di ba? Kasi nga nagtatanong ka sa kanila, sasagot sila, malalaman mo yung gusto nilang mangyari sa kanila. Ngayon, kung halimbawa, ano yung way mo para makuha mo yung para makuha mo yung pangarap mo na yan, 'di ba? Ngayon, yun nga wala akong maisip eh. Paano pag may gusto akong pag may i-share ako sa iyo na masasabi kong 5 years from now makakapag-travel ka at kikita ka na malaki. Go ka. O, 'di ba? Sige. Paano pag gumanon, 'di ba? O sige. Ano ba 'yan? O, halika sama ka sa akin sa Makati. Papakilala kita sa mga coach. Ganun lang eh. 'Di ba? O, di naka-invite ka na. Ayan. Ano pala nagustuhan mo sa trabaho mo at bakit? Yan yung mga tanong na ikaw yung magdadala, no? Kasi pagka sinabi niya dito, stress na. Ay, naku, kung alam mo lang, gusto ko na mag-resign. Nai-stress na ako. Di ba? Kung alam mo lang talaga, di ba? Yan. Ibig sabihin, pag tinanong mo yung bagay na yan, marami na kasing tao na stress sa work, no? Gusto na mag-resign. Eh, ano naman yung way mo para ano naman yung magiging source of income mo pagka nag-resign ka? Diba? Wala nga eh. Baka may alam ka o pag sinabi niyo may alam ka, sabi ko sa iyo eh. 'Di ba? May alam ako eh. Tsaka mo naalokan siya ng Royal Q, okay? Ano pa? Yan, kamusta naman ang experience, Mike, kamusta naman yung experience mo sa work, no? Sa company mo at bakit? Yan, no? Pag sinabi niya, so far okay naman, 'di ba? So far, ang galing ng company ko kasi nag-a-adapt na siya ng technology ngayon. Ngayon, mapapalitan na yung mga katrabaho ko ng AI, 'di ba? Talaga? Actually, may business ako pero AI yung gamit ko. Pasok, 'di ba? Ganun lang siya. Parang ano lang eh, no? Tropa lang, yung tipong normal na kausap, hindi yung sobrang makata, sobrang yung normal na kausap lang. Yan. So, for example, Joanne, yan. Para sa'yo, ano ang perfect business sa'yo ngayon taon? Pag minsan nagtanong ka ng ganyan, mapapaisip siya, o nga, no, anong business ba yung maganda ngayon? Traditional ba? Diba? Networking ba? Diba? Hindi, may napakinggan kasi ako noon na ang inaalok niya, technology. No? Parang AI yun. O, ngayon, kung napaisip siya ng ganun, di ba? Yan na yung time na, yan, makaka-create ka ng rapport sa kanila. Okay? Ano pa? Ito ulit, curious lang, di ba? Curious lang ako, Mike, if money is not an issue sa'yo,
Ano talagang passion mong gawin. Ngayon dito sa side na 'to 'no, 'pag sinabi niya for example, actually ang passion ko sa buhay ko tumulong sa maraming tao. Ang passion ko yung maka-build ako ng community na maraming natutulungan, 'di ba? So ngayon ano na yun puwede mong pasukan na yan 'di ba, na actually Mike, I'm doing a business right now na we are performing as a team tapos talagang ang goal ng grupo makatulong sa tao. 'No, especially yung mga nai-scam, yung mga nalulusawan, 'di ba? May idea ka na ba sa trading, Mark? Oh, 'di ba? So, yung trading kasi, nag-e-educate ka na naman. Yung trading kasi it's a buy and sell. Pagbili ng mura, pagbenta ng mahal. But the thing is, sobrang hirap i-analyze kasi ng market kasi volatile. Kaya may ginagamit kaming robot, yun yung ini-introduce namin para dun sa mga nalulusawan ng pera, na i-scam. O, 'di ba? So ngayon, ibig sabihin, dahil na-i-connect mo siya na sabi niya gusto niya makatulong sa tao. Eh ang ginagawa mo tumulong sa tao. So it is connected. It's already connected dun sa topic yung dalawa or sa conversation yung dalawa. Kaya mabilis ka lang makabuild ng rapport. Okay? Yan. So anong age mo mag-retire? Pwede mo rin itanong yan for you to be able to create a rapport. No? Kasi nga, for example, mag-create ka ayun, matanong mo siya, di ba? Na gusto mo mag-retire 60. O gusto ko mag-retire nga ng maaga eh. Di ba? So ngayon, pag sinabi niyang gustong mag-retire ng maaga, ano yung way mo, Mark, para makapag-retire ka ng maaga? Pag sinabi niyang wala siyang maisip, alam mo ba na meron akong ginagawang business ngayon na subscription business na kaya natin mag-retire at the early of 30 years old. Swerte ng mga kabataan natin, oh. Sino mga nandito mga Gen Z natin? Sila Coach Laling, Coach Carlos, si Idol DJ, Idol Kenny, Go Pinks. Sino pa? Yung mga Gen Z natin, 'di ba? At the early of 30. Imagine niyo 21, 22, 23 lang sila. Tapos pagdating ng edad na 30 sila, retire na. 'Di ba? Ako na-encounter ko 'to, 30 na ako, Diyos ko. Pero at least 35, mag 35 man ako dito, sure ako basics na ako. Yun naman yung pinagmamalaki ko. Bata pa din, di ba? Mas may enjoy ko pa rin, no? Makapag-travel kung saan. So, sa pagbibuild ng rapport, again, ikaw dapat yung nagdadala ng story mo, yung conversation nyo, no? Ikaw dapat. Para alam mo yung isasagot mo. Huwag mong dadalhin yung kausap mo sa isang bagay na pag nagtanong siya, hindi mo alam yung sagot. Okay? Ano pa? Yan, no? Pag nag-retire ka, anong plan mo na gawin at bakit? Diba? So, yan yung isa sa mga way na kapag tinanong mo dun sa kausap mo, diba? Balak kong mag-business. Ano ka ba? Kahit di ka pa retire, pwede ka naman mag-business. O, halika dito, may royalty ako. Ganun lang siya, no? Ganun lang kasimple. Ayan. So, okay. Ngayon, yan. Ano yung mga words na dapat mong i-avoid kapag sa online ka nag-aalok? Diba? Marami. Kasi, ngayon, naghigpit si Messenger actually, no? So, marami kang mga kailangang i-avoid para lang hindi matrigger yung system ni Facebook, no? Kasi AI na rin yung system niya para hindi ka ma-block sa mga kinakausap mo. So, ito, yan, no? Minsan, iwasan natin yung salitang opportunity. Kasi karamihan sa mga nakakarinig ng opportunity, ay nako, networking yan. Opportunity, ay nako, may capital na naman yan, may product, benta-benta na naman yan. Most likely kasi, itong words na to, gamit na gamit ko dun sa mga nagne-networking. No? Sa mga networking, uy, alam mo ba na may opportunity akong gustong i-share sa'yo? Punta ka dito, kita tayo, or minsan, no? Aaloking sa birthday, tapos biglang aalokan ng opportunity. Kaya minsan nasusunog yung salitang opportunity. So minsan avoid nyo ito, mas maganda na sabihin nyo na may AI business ako na ginagawa. Yun yung kagandahan ng business natin, no? May mga term, no, na may mga term and words na hindi gamit at saka talagang bago sa pandinig ng tao, kaya mas madali kang makakatch up, no, ng curiosity nila. Kasi nga AI o subscription business, 'di ba?
Meron akong subscription business, ang ganda. Para siyang Netflix or para siyang, alam mo yung Angkas? Oh, 'di ba yung Angkas maraming rider 'yan. Ngayon, yung may-ari ng Angkas, lagi siyang may 20% dun sa mga rider ng Angkas. So yung business na subscription, ganun din. So the more na mas marami tayong subscriber, 'di ba? Aangat yung rank mo tapos may 20% ka palagi dun. At talaga ano 'yun, attend ka sa Zoom. Ganun lang siya, no? Ano pa? Avoid the word join, no? Sa salitang join kasi minsan kahit hindi pa nila naiintindihan pag sinabi mong join, alam nila yan na kapag sa ibang mga company kasi, no? Mag-join ka na. Minsan pinilit ng ganun, mag-join ka na. Pag minsan, yung word na yan nagagamit sa maling pagpo-promote ng isang business, masusunog yung tao. Magkakaroon ng bad experience. Nag-join naman ako dyan kasi kaso hindi naman talaga ako kumita. Nag-join naman ako dyan kaso hindi bumalik yung pera. Diba? Pinag-join lang ako, hindi naman ako tinuruan. Kaya minsan, instead na join yung gamitin nyo, pwede ho kayong mag-subscribe. Di ba? Bagong-bago, di ba? Subscribe ka lang sa Royal Q, di ba? Magkakaroon ka na ng business na parang Netflix subscription business. Okay? Ano pa? Avoid nyo yung word na involve ang pera. No? Dapat i-educate nyo sila. Kasi the more na na-educate nyo yung mga tao sa inaalok nyo, na parang feeling nila hindi nyo naman sila ay naalokan. Actually, yun yung science na ginawa ni Coach Sherwin sa slides, di ba? Ini-educate natin yung tao, hindi yung tipong inaalokan, hindi yung tipong binibentahan, di ba? Ini-educate natin sila. Kaya nga laging sabi ng mga coaches, di ba? Walang binibentang product. Kasi yun yung way natin. Yung tipong ini-educate natin sila, hindi para alokan. Kaya kahit na sabihin mong 'di ba? Hindi natin sila inalukan. Kahit sabihin mo hindi nag-join, hindi naman natin inalukan. Kundi in-educate lang natin sila. So minsan pagka sinabi nyo kasi no or nabanggit nyo na may pera, may involved na ganyan, parang feeling niyan i-scamin na agad sila kahit na tama yung prosesong pinapaliwanag mo sa kanila. So i-avoid nyo yung mga term na may involved na pera, ganyan, 'di ba? Ano pa? Yung salitang upline, yan. Upline kasi 'no, yung upline ko lang kumita, 'di ba? Yung upline ko lang yung 'di ba niloko ako ng upline ko, hindi pinasok yung pera ko. Yung word na upline na yan, gamit na gamit kasi yan sa networking. At karamihan ng mga by bad experience is sa networking. Bakit? Kasi hindi naturuan ng tama, hindi na-guide ng tama, no? Hindi naman, maraming may bad experience sa networking na which is ang tawagan upline. Upline sa madaling salita, no? Kung totally naiintindihan mo po, no? Simple as ikaw kasi to, tapos nakakonect kasi siya sa'yo, di line yun, ikaw yung nasa taas niya, kaya up ka. Upline. Yun lang naman ang meaning nun eh. Kaso nga lang, syempre kasi gamit na gamit sa networking, kaya yan yung mga words na i-avoid nyo kapag kumakausap kayo ng stranger sa online. No? Ano naman kung aalo ka mo lang, may kausap ako, sinabihan ako. Sir, kung iaalo ka mo lang ako ng networking, tigilan mo na lang. Yung upline ko, niloko lang ako. Yan, no? Ayan, salitang downline. Ayan, no? Yan yung mga i-avoid nyo, no? Ano ba? Crossline, no? Yung mga crossline. Actually, kung iintindihin nyo ito kasi, nakalimutan ko yung tawag. Hindi geograph. Ano yung tawag doon? Anyway, yan. Yung mga upline and downline and crossline kasi na yan, or seminab, yan, sa mga networking kasi ginagamit yan. That's why, no, ang kagandahan nga ng business natin, bagong-bago. 'Di ba? Join our webinar. Oh, 'di ba? Hindi seminar, 'di ba? Webinar. Online lang, tapos at the same time, 'di ba? So marami mga words na bago sa ginagawa nating business. Kaya, alam niyo yun, pwede nating magamit para makahikayat ng maraming tao. Ito, iwasan nyo to as much as possible. Actually, ako po, no, nirelay ko yan, no, sa mga coaches natin dito. Actually, ang tawagan pa namin before nun, upline, no? Pero parang never ako nagtawag ng downline. Hindi ko talaga siya
ma-feel. Mas gusto kong tawag sir or ma'am kasi mas formal siya. Never ako nagtawag ng downline. Pero nung na-appreciate ko na yun nga sila Coach Sherwin, yan, upline ko talaga siya. Feel na feel ko na talagang upline ko siya, nag-guide siya, talagang alam mo yun, yung learnings na meron siya gusto ko matutunan. Kaya parang yung salitang upline, parang malaking impact sa akin na talagang tinuturing kong upline po si Coach Sherwin. But since dahil nga alam natin na kailangan mai-avoid yung mga words na yan kasi pag nakasanayan mo, no, medyo hindi mo rin maganda. Yan, sinabi ko ho kila Coach Sherwin sa lahat ng committee na coach. Kasi meron isang networking na ang tawagan naman nila mentor. Mentor, okay naman yung mentor. Kaya lang pinaikli nila, alam mo yung nagte-training siya tapos, uy si Mens. Si Mens, yung pinaikli lang, ang pangit naman nun, Mens. Kaya talagang sabi ko, coach. Kaya nabuo yung salitang coach na yun nga, lahat kayo na nandito, you are already a coach. So as a coach, kayo yung magga-guide, magtuturo, magtatama ng mali, di ba? Magbibigay ay ang tawag doon, magtuturo, magtatama ng mali, kayo yung magga-guide sa mga tao mo. Coach ka eh, 'di ba? Kaya pansin niyo kahit minsan masasakit yung naku kung alam niyo o mag-basketball player ka. Tignan mo kung gaano kasakit magsalita yung mga coach ng basketball player tsaka volleyball. Minumura niya yung mga ano, "Katangina mo, mali yung rebound mo. Ini-spike mo ng gano'n." Oh, 'di ba? Nagmumura ng gano'n yung mga coach. Pero sa amin walang gano'n, 'di ba? Ang punto namin dito, kaya minsan yung mga words na ginagamit namin dito para matuto ho kayo, 'di ba? So, one sabi ni Coach Sherwin Chua, coach mentor, oh, si Coach Alvin yun. Siya lang ang nag-iisang coach mentor. Oh, di ba? Kaya yun, mas napili ko yung coach talaga. Kaya i-feel mo na coach ka na. Pag may nag-subscribe na sa'yo, coach ka na, magturo ka na. Kaya importante yung alam mo. Kasi kung wala kang alam dito, wala kang ituturo sa tao mo. Di ba? Kaya mas napili ko yung coach. Kasi yung isang networking na pinapakinggan ko yung training para mai-training sa inyo. Mens. Uy, si Mens Sherwin. Or si Mens Patty. Grabe, no? Naka-achieve ng car. Mens Patty. Sorry ah. Di ba? Parang ang pangit kasi nun. Di ba? So, alternative na gamit ko, share ko lang. Opportunity, community. Join, subscribe. Pera, yan, profit or reward. Educate, yan. Tapos, upline, downline, crossline, yan. Seminar, coach, investment, transaction. So, marami mga words na bago sa atin, kaya mas mabilis lang tayo makaano. Anyway, yon. So, ayan, ito na yung pinaka-importante, no? So, how to use CLAM, this is the very important kapag ka nag-aalok ka gusto mo makakilala ng mga pwede mo maging prospect online. How to use CLAM, no? Pag sinabing CLAM, yan, no? How to meet friend online. Paano? Kailangan nagko-comment ka sa mga posts. Nagko-comment ka sa mga tawag doon sa mga pages, 'di ba? Ano pa, nagla-like ka din. Kasi pag nagla-like ka sa mga post ng mga hindi mo kakilala, sino 'tong nag-like sa akin? Sino 'tong nag-comment? Alam nyo, ang way nila para lang makilala ka, 'di ba? Bago nila i-accept kung nag-friend request ka sa kanila, bago nila i-accept yun, titignan nila yung profile mo. Okay, okay 'to. Anong ginagawa nito? Uy, nagki-crypto siya. O may possible pa na nag-like siya in-accept niya yung friend request mo tapos nag-message siya sa'yo. Kasi nga nakita niya sa post mo na, uy, nagte-trading siya, uy, nagki-crypto siya. Kaya importante yung posting nyo, no? Tinuro yun last module ko po. 'Di ba? Mag-com- Mag-comment ka, mag-add ka, tapos mag-post ka 3 times a day. Umaga, tanghali, gabi. Ano pa? Ayun, no, add them as a friend. I-add mo yung mga, ayan, no, kino-commentan mo, nilalike mo. Bukod doon, message them. So that is the clam for you to be able to meet yung mga friends online. So paano yan? Pwede kang mag-join sa mga pages. No? I-like mo, mag-join ka, mag-like ka sa mga post doon, nagpa-pop up yun.
Ngayon, pag nag-pop up yun nga mako-curious sila, sino 'to nag-like, sino 'tong nag-heart? O turo yun ni Coach Aris para pansinin ka ng babae na kausap mo online, lalo na kung crush mo. 'Pag inad mo siya, hindi ka in-accept, ang gagawin mo lang, pusuan mo lahat ng post. Ngayon mako-curious yun. Mako-curious yun, sino 'tong nag-heart? Sino 'tong nag-like? Oh, ngayon iche-check niyo yung background mo. Kung ang background mo dun, 'di ba, may kaaway ka, 'no? Wala na, negative na. Kaya pagandahin niyo yung Facebook niyo para siyang portfolio or I mean para siyang resume, 'no? Para tanggapin siya ng maraming tao. Yan. After mo mag-join sa mga pages, pwede kang mag-direct message dun sa mga inad mo, 'no? For example, "Hi, good afternoon, Mike. I saw you sa page ng ano, 'no, sa mga cryp cryptocurrency na page. And I think knowledgeable ka sa trading. May idea ka na ba, 'no, or nagte-trade ka ba?" Puwede mong maging message 'yun, 'no? Pero for example, ayan, para lang friendly approach, ito siya, 'no? "Hi Mike, I saw you sa page ng ano, ng mga negosyante, 'no, yung mga nagbi-business online. And I think nasa business world ka din. Naisipan ko lang na i-add ka para mga positive na tao ang friend ko dito sa Facebook. Hehe. Anyway, nice meeting you dito sa Facebook." 'Yan 'no, napaka-friendly approach niyan. Tapos bigla niyang i-stalk ka, titignan niya yung post mo dun sa Facebook. Ngayon 'pag nakita niya ulit, oh, uy nagti-trading siya, uy sa Makati 'to, uy sa Tibuli 'to, 'yan kaya importante yung post mo para maka-connect ka sa kanila, kasi hindi ka nga nila kakilala. Commonality yun, "Uy sa Tibuli 'to, Ngayon 'pag halimbawa na-add mo pala taga Tibuli, "Uy sir sa Tibuli kayo nag-i-event? Actually may unit ako diyan, eh." "Uy coach, madalas pala kayo sa Makati, ay nakita ko yung Facebook mo." "Sir nakita ko yung Facebook mo, madalas pala kayo sa Makati, and nakikita ko yung mga kasama mo. Anong ginagawa niyo?" Oh, 'di ba? 'Pag ganyang approach mo, 'yan, lahat ng i-a-add mo sa Facebook, 'yan, i-a-accept ka nila. Kasi ano, maganda yung mga posting mo dun, 'di ba? Family oriented ka, 'di ba? Traveler, ganyan. So, puwede kang mag-join sa mga iba't ibang page kung halimbawa sa mga magagaling magluto, sa mga mahilig sa aso, 'di ba? Maraming mga page na puwede kayong pag-joinan para lang makapag-approach dun na for example, sa grupo ng mga aso, akala niyo ba puro aso lang yung gusto nila? Hindi din. Minsan nakarinig na yan ng crypto, curious yun, wala lang mapagtanungan. Malay mo ikaw na yung way, o 'di mag-join ka dun. Kung alam niyo lang kung gaano karami yung page na pinasinalihan ko, sayang, ay saan yun? Kung alam niyo lang kung gaano karami yung page na sinalihan ko, naku ayan, oh, wait lang. Sige pakita ko, pakita ko po sa inyo. Naka-join naman 'tong sunod. Allow ko lang 'tong isang ano, pakita ko po sa inyo, kung gaano karami, para mas actual, 'di ba? Ito yung isang account ko, pangalan mo, Coach RJC. Ito i-a-allow ko lang 'tong isa ko. Pakita ko lang sa inyo para at least, hindi ko siya maano, Okay na coach. okay. Tignan niyo magse-share screen ako. Yan. Kung makikita niyo, yan yung Messenger, 'di ba? Messenger ko yan, tama? Pero kung titingnan niyo dito, ang dami kong page na sinalihan. 2023 Expander Club, Philippine, SJDM Bulacan Travel, Travel Group, Home Base, Robotic, OFW Seafarer, Royal Q Eagles, ang dami ho niyan. Tignan mo may mga OFW,
friend and single ako. O may ZZ Binance funds ako. So imagine that page na meron ako. Ayan o. Temporary, ano pa yan, welcome to Reunite, ganyan, Blue Ocean Business. 'Di ba? So patunay yan na, 'di ba, may motorcycle club pa ako dito, Majestic Biz Online, 'di ba? O Marvin Pabis Crypto Group. So, as you can see, mas marami ho kayong tawag doon. Mas marami kayong sinasalihan, mas marami ho kayong pwedeng makausap online. Kaya nga ako no, na-take advantage ko si Messenger noon. Sa totoo lang. Kasi si Messenger noon walang limit. Sa pagme-message mo walang 150, 'di ba? Walang walang limit dati. Ngayon lang maka 150 ka na. Hindi ka na makapag-send kahit kanino. 'Di ba? So that time nung nagsisimula ako, sila Coach Patty, para makakuha sila Coach Miko, Coach Aris, makakuha sila ng prospect nila, nag-a-add sila. Yung advertisement. Oh. Pero ako, ang ginagawa ko, sumasali ako sa page tapos sa mga nagko-comment about crypto, about sa mga pinapirate ko yung mga nagtatanong doon, yung mga nag-ahaw. Halimbawa, may lumabas na advertisement ng isang cryptocurrency na may mga naghaw doon kung paano. Iyaano ko 'yon. Ang gagawin ko isa-isa kong mini-message. 'Di ba? Sabi ko, sir, nagte-trading po kayo? Lahat ng naging first approach ko, ang tanong ko kung nagte-trading sila. Pag sinabi oo, saan po? Pag sinabi nila Binance, okay, legit po. Kamusta naman, kakamustahin ko yung trading nila pagka Binance. So, pag legit yung exchanger na pinagte-tradean nila, tatanungin ko kung kamusta naman yung trade. Kasi alam ko na kapag manual, minsan na-liquidate sila, sunog. Pag nagkwento na sila na, sunog nga sir talo nga sir tsaka ako na iaalok yung royalty. Ganun lang siya. Kaya importante na magtanong kayo. Yan. So for example, ganyan, 'di ba? I saw you sa page ng cryptocurrency group, no? And I think nasa sales or business ka din. Pag sinabi mo na yan, nice meeting you dito sa Facebook, pwede kang mag-follow up question. By the way, Mike, ano palang pinagkakaabalahan mo ngayon? Sinabi mo, 'di ba? Ngayon pag sinabi niya, actually nagwo-work ako, no? Pwede mong sabihin 'to, no? Pag medyo malalim na yung conversation nyo. Yan, kung sakali ba Mike, interesado ka pang kumita on the side, no? On side bukod sa trabaho mo ngayon. Ngayon mapapaisip siya. Mapapaisip siya na pwede naman, 'di ba? Kasi syempre iba pa rin pag may business. So, ano ba yung business na inaalok mo? Ngayon, open na yun. Open na siya. So, ito yung isa sa mga kailangan na alam natin, no, as an affiliate marketer. Especially sa mga bago. So, the very important po, lalo na sa bago, para maiwasan nyo yung madalas kayong ma-reject kasi nga, hindi pa ganun kalalim yung emotional quotients nyo. No? Let's say, matalino kayo, profession nyo, magaling kayo. Pero pagdating kasi dito, ang pinaka-importante yung emotional quotient. So, understand the level of influence. Isa ito sa mga pinaka-importante kasi nga po, kailangan yung malaman kung gaano nakalaki yung pagiging influencer nyo sa inaalok yung business. Gaano ka naka-expert, gaano ka na, alam mo yun, di ba? Kasi, for example, itong mga tao na to, di ba? Mga kilala sa pag-i-influence. Mga kilala yan sa pagbabloging. So, ibig sabihin, isang salita lang nila, talagang alam mo yung mabilis paniwalaan ng tao. 'Di ba? Yung tipong kahit yung content nila hindi minsan totoo. Actually, si Kong lang yung nakakita ko na nagko-content ng mga real life, 'di ba? Yung iba kasi parang hindi na totoo yung content. Pero alam mo yun, kahit na hindi tama, minsan mali yung content, marami pa rin silang followers. Kasi marami silang naiimpluwensyahan. No, kilala na kasi sila. Pero tandaan mo na pagdating sa business natin, 'di ba? I-negative ka naman ng maraming tao, sabihan ka na scam, no? Sabihan na scam yung crypto, hindi pa rin totoo ang Bitcoin. Isipin mo na lang, no? Marami na ring mga yan. Marami na ring mga si Marvin, 'di ba? Isa sa mga sikat
na trader, di ba? Isa sa mga forex trader pero gumamit ng bot yan. At ang ginamit niya, Royal Q mismo during pandemic. Di ba? Sino pa? O, si Marvin Pabis, o. O, di ba? Mga influencer yan ng cryptocurrency na talagang nagpupunta ng iba't ibang bansa. Di ba? Para lang mas maintindihan natin yung magbigay siya ng insight sa mga kagaya natin na mga hindi pa ganun kalalim yung knowledge, no? So, even, ay hindi ko na isama, Chinkitan, oh, dating stock market lang yung ino-offer tsaka insurance. Pero ngayon, no, wait nga, kung saglit lang ha, check ko yung si Chinkitan nakita ko yun. Na-hide ko siya, ay wala siya. Anyway, hindi ko na makita. Chinkitan, dating stock market, di ba? Pero talagang, alam mo yun, ma-influensya ho, no? Nag-convert siya from stock trading, nakita niya yung potential ng crypto. So ngayon, nag-ano na siya, may mga course na siya na paano mag-accumulate ng crypto, paano mag-trade ng crypto, tinuturo na rin niya. 'Di ba? So yun yung mga paniwalaan mo. Kasi yung mga tao na yun, ay, 'di ba? Yung mga tao na yun, talagang kilalang kilala sa industriya ng, 'di ba? Trading. Na biruin mo yun, nag-convert pa, 'di ba? Nag-convert from stock trading tapos crypto na yung inaalok niya. Yan. Okay. Yan. So, sabi dito, celebrities carry a brand of their own. People want to be like celebrity. The belief of getting a high quality product. People like to see a familiar face of product. Yan. So, ibig sabihin po niyan, mas mabilis kasing maka-impluwensya yung mga kilalang tao. Ngayon, isipin nyo po, no, yang mga nag-i-influence about sa crypto trading, kung hindi totoo ang trading, si Chinkitan na lang ang pag-usapan natin. 'Di ba? Na sobrang kilala sa industriya ng pagninegosyo. Hindi yan mag-o-offer ng course ng crypto para lang matutunan mo yung pagtitrade ng crypto kung hindi totoo ang trading ng cryptocurrency at hindi totoo ang Bitcoin or other cryptocurrency. Yun na lang ang pagbasihan mo. 'Di ba? Ano pa? Ayan. So sa negosyo natin, yan, you have to understand the level of influence. No, yung pagiging level of influence mo. So for example, let's say yung mga coaches kasi natin dito, 'di ba? Yung mga coaches kasi natin dito, nasa higher level na sila. Nasa 10 na yan, nasa 9, 'di ba? Nasa 10, 9, 8. Ibig sabihin, nandun na sila, yung level of influence nila mataas na, malaki na. Kaya madali na lang sa kanila na mag-share ng business, madali na lang sa kanila na ipaliwanag yung about sa crypto trading natin na si robot na yung gumagawa, 'di ba? Kaya mabilis silang makapagpa-subscribe. Kaya nga ini-encourage namin kayo lahat na umaattend lagi ng every Wednesday kasi pwede kayong magdala ng invite doon. At lahat ng mga coaches nandoon. Ibig sabihin, mas malaki yung potential na yung madala mo doon talagang close deal. Kasi yung mga coaches nandun. Ngayon, kung ikaw, let's say, bago ka pa lang, syempre, nagsisimula ka pa lang, level 1 ka pa lang, level 2, level 3. So, syempre, pag medyo mababa pa yung level of influence mo, di ba? Habang, habang mababa pa, alam mo na hindi mo pa kaya, yan, pwede kang manghingi ng tulong sa mga counselor mo or mga coaches. Di ba? Kasi mataas na yung influence nila. Kung ikaw alam mong medyo malaki yung kausap mo, malaki yung connection, ma-influence yung tao, yan. You can get po ng tulong ng counselor mo or mga coaches para presentahan yung prospect mo. No? So sabi ni Coach Sherwin dito, kaya nga yun nga, ini-invite namin kayo every Wednesday, pwede kayo magdala ng prospect doon. Actually, ang laging may dala doon si Coach Alvin. Kaya kung tanungin niyo ako kung gaano siya kabilis, lagi siyang mabilis kasi nga tinitake advantage niya, 'di ba? So ganun din dapat. Sabi ni Coach Sherwin,
habang available pa kami, mga coaches, attend po kayo. Tama eh. No? Tama, kasi nga, darating yung araw po, ang dami nyo na. So, ibig sabihin, yung mga bago, di ba? Possible na, siyempre, hindi na namin maabot, no? Yung tipong, kaya nga, tinuturuan na namin kayo. Kasi nga, darating yung araw, pagka, siyempre, di ba? Marami ng appointment, di ba? Nagpupunta na sa iba't ibang lugar, eh, kung hindi available yung mga coaches po, paano na kung di ka pa marunong? Tigil yung negosyo mo pag di ka marunong. Kaya importante, ngayon pa lang, inaaral mo na. Okay? Para tumaas din yung level of influence mo kapag the more na natututo ka. Okay? Yan, understanding the know, like, and trust. So, importante ho yan kasi, no? Para malaman mo kung ano yung mga gusto. Ayan. So, para malaman nila, magkaroon ng idea yung mga friend mo sa Facebook na i-add mo, yung mga stranger. Ayan. Pwede kang mag-create ng content, no? Ano pa? Make a connection. No? Pwede mong, for example, ang mga friend mo, pwede kang mamili dun sa mga background nila eh. Kung business, kung halimbawa, cryptopreneur, yan. Pwede kang mag-create ng mga post, no? Na para makakonect sa mga friend mo sa Facebook. So, malaking bagay yung mga posting ng mga coaches, no? Kung halimbawa, nagandahan kayo, pwede nyo i-copy. Kasi copy business lang naman tayo, no? Malaking bagay ho yung mga post, especially napakagaling mag-post, Coach Patty. No? Minsan kung mapapansin nyo, post ni Coach Patty, post ko din. Hindi na ako nag-create ng sarili kong post kasi nagandahan ako eh. So bukod doon, may mga coaches tayo na sa mga post lang ho, no? Sa mga post lang eh, nakakapagpapiin kasi may mga nagahaw, may mga nagiging interesado. So kung sa kanila effective, possible effective din sa inyo. Pero wag naman yung sobrang gayang-gaya, syempre, di ba? Yung tipong, lagyan mo naman, i-edit mo naman ng kahit konti. Para, di ba? Yan. Ano pa? No, like, and trust, yung mga like, yung mga gusto nila. So, pwede mong i-demonstrate yung mga something that you know about your company or products. Wag buo. Di ba? Yung tipong i-create mo curiosity, tapos bigla, hindi ka na makaka-create kasi nga, biglang sinabi mo na Royal Cube. So, AI, yan, pwede yan. Yung crypto trader, yan, di ba? Automated trader, di ba? Yung mga ganon. Ngayon, magtatanong yan, anong gamit yung automate? Paano po na-automate yung trade nyo? Anong gamit yung pong bot? O, di ba? O, attend ka sa Zoom mamaya, sakto yung tanong mo, mag-i-start na yung Zoom. O, hindi naka-invite ka. Ano pa? Be polite, be positive, call them by name. Yan, let other talk, no? Let other person talk. Hindi yung laging ikaw. Ano pa? Yan. Ito yung isa sa mga pagkukuhaan ng mga kakilala nyo, makikilala nyo online. Para pagkatiwalaan ka minsan, no? Minsan magbigay ka about sa konting hapyaw, about sa company profile, no? Yung legalities, pwede mong i-share yan one-on-one sa kanila. Stability, gano'n nakatagal tayo, di ba? Nagsimula nga tayo, pandemic, ano negosyo, yung umarangkada during pandemic, trading lang, no? Na ginamitan ng robot. Ano pa? Yung mga testimonial ng mga, yan, yung mga minamay din ng mga coaches natin. Coach Rain, yung mga profit, di ba? Sinishare niya, no? Yung mga naging profit niya, di ba? Sa affiliate marketing. Sinishare niya yung mga profit ng mga tao niya. Sila Coach Louie, di ba? Yung naging transaction ng bot. So, yan yung mga testimonial na naging na proven na nagagawa ng robot at nangyayari sa atin. Malaking bagay yun para yung mga inalokan mo online magtiwala sa'yo. Yan, ano pa? So, no emotion on outcome. Ito na yung sinabi ko nung nakarang ano, no? Kailangan, no? You can't force people kasi na mag-join sa'yo. No? Hindi lahat ng tao mapapa-join nyo. Tandaan mo nung may mag-join, may hindi. It's normal. Part siya. Hindi lang ikaw yung nakaranas yan. Kahit yung mga coaches natin naranasan yan. No? Meron wait lang, wait lang. Ayan. Si Coach Lou yan dito. Ayan. Oh, sabi dito, 'di ba, you cannot force people to join, 'di ba? Si Coach Louie, alam mo ba? Oh, share ko lang. Kung ikaw,
nabagsakan ka na ng feeling mo, nabagsakan ka na ng mundo, ni-negative ka, sinabihan ka ng scam, sinabihan ka ng sinungaling, ganyan. Si Coach Louie nga eh. Oh, B2 na yan ah. B2 na yan. Alam mo yung conversation nung kausap niya. Sabi nung conversation ng kausap niya, nagmura PI, 'di ba? Sabi PI ka, ang kulit mo ah. Hindi nga ako parang ano yung pagkakasabi doon. Ang kulit mo, hindi nga ako interesado sa inaalok mo. Ginanon siya, oh. So imaginein mo, 'di ba? Hindi ka magiging bito kung hindi mo mararanasan yung mga ganon, 'di ba? Pero ang kagandahan kasi sa pangungulit mo minsan, 'di ba? Sa pangungulit mo, minsan may mga taong magpapasalamat kasi kinulit mo, may mga taong magpapasalamat kasi yun nga hindi mo sila tinikilan. Kaya follow up mo pa din. Na kahit minsan sa una ayaw mag-join, pero dahil 'di ba, parang niluluto mo 'yan eh. So you cannot force all the people po no na mapepresentahan nyo, aalokan nyo para mag-subscribe. So part na 'yon. Ano pa? When someone joins your team, you are excited. Pag may nalagas, may nawala, may umayaw, malungkot ka, ayaw mo na. Mali, no? Dapat lagi kang excited. Ang momentum mo nagsisimula sa pagiging exciting mo. Excited na pakiramdam. The more na mas nai-eager ka, mas mabilis nga, sabi ko, no? So it's normal, no, na may mga kaklase mo nga nung high school, di mo naman kaklase hanggang college, eh. Ganun lang din sa negosyo. May mga taong makakasabay ka pero hindi hanggang sa huli. Kaya yung mga nakakasabay mo hanggang ngayon, sumasabay sa'yo, turuan mo ng mabuti para hanggang sa huli, kasama mo sila. Ang sarap po sa pakiramdam na may makikita kang mga tao, no, na napasubscribe mo, tapos unti-unti nagkaka-result sila, umaangat yung rank nila. So, tulungan nyo sila, no? Ano sabi ni ano, Ma'am Cyril? Oh, si Tita Cyril, oh. Sa Makati, instant nag-subscribe siya doon. Sabi ni Coach, ano, Coach Louie, mumurahin ka tapos sasabihan kang scammer, oh. Si Ma'am Cyril, sabi niya, ang kulit, ano, makulit yan si Coach Louie, hahaha. Di ba? Pero di ba, imagine mo yun, dahil sa pangungulit mo, may napasubscribe ka. So, timingan pa din. Ayan. Oh, sabi dito, when someone tell you it's a scam, galit ka agad. Di ba? Normal yun kasi hindi lahat ng tao naiintindihan yung ginagawa mo. Hindi lahat knowledgeable kung paano yung tamang proseso. Oh, importante bilang ikaw na nag-aalok, eh hindi ka apektado diyan pagka nasabihan ka ng ganyan eh baka pati ikaw ma-negative na din. Kaya nga tinuturuan po kayo, no, pinapa-attend kayo ng mga training para pag may mga ganyan na na-encounter kayo, madali niyo nang i-object, 'di ba? Hindi ka na apektado, 'di ba? Ano pa? Ayan, sabi dito, oh, don't feel bad. Kasi maraming tao ang hindi nakakaalam ng business natin. Note, I trust all the celebrity endorser of my company kasi nga mga high profile sila. 'Yon, mga influencer natin, 'di ba? Mga high profile 'yon. Sikat and influencer, matatalino 'yang mga 'yan. Hindi nila hahayaang masira yung reputasyon nila sa ino-offer nila, 'di ba? Hindi nila hahayaang masira sila ng alam mo 'yon, hindi nila hahayaang masira yung sarili nila, no, kung mali yung ginagawa nila. So ano ba yung kagandahan ng negosyo natin? Oh, laging nasa IBP 'to. Namnamin nyo kasi. Alam niyo ako nagsimula ho ako ano lang ha. Nagsimula ako ng royalty lang. Wala akong kapital. Lagi kong kwento 'yan paulit-ulit. Pero gusto kong maramdaman niyo na imagine mo saan ka kukuha ng business na 7,000 yung puhunan mo, na wala kang binebenta. Tapos pag may napa-subscribe ka, lagi kang kikita ng $30. Simula nung nagsimula ako simula nung nag simula na tas nag-start. Simula nung nagsimula ako dito, royalty lang yung meron ako. Pero napansin ko, nabawi ko na yung kapital ko na 7,000. Pero the more pa na may magso-subscribe, parang alam mo yun, doble-doble, triple-triple na yung bumalik yung puhunan ko na 7,000.
Pero alam mo yun, wala akong mini-maintain na mawawala sa akin. Wala akong kailangang i-maintain na kailangang top upan. Wala akong, wala akong, ang tawag doon? Alam mo yun, wala kang kailangang top upan na pag may papasok sa'yo, malaki. Walang ganun. Ibig sabihin, lahat kamig. 'Di ba? Imagine mo, sige. 7,000 ka nag-start. Tapos may 5 pumasok sa iyo. Magkano na 'yon? Di bawi mo na yung pinang-subscribe mo. Ngayon may 5 ulit na nag-subscribe sa iyo. I-withdraw mo 'yon. May binenta ka ba? Bago ka makapagpa-subscribe ng 5 ulit. Wala ka namang binenta eh. Nag-educate ka lang eh. Baka nga pinaatin mo pa sa Zoom eh. Ibang speaker yung nag-talk, di ba? Or yung mga speaker lang natin ang nag-talk tapos may nag-subscribe sa iyo. So, ibig sabihin, hindi siya yung saan mo ilalagay yung 7,000 mo na, alam mo yun, puro kamig ka lang. Puro kita lang ng kita. Di ba? Ilagay mo sa sari-sari store. Ibibili mo ng, ano yun, may mabibili ba yung 7,000? Wala. O let's say, sige, may mabili, tapos may ibenta mo. Bibili ka ulit ng product na ibibenta mo ulit. Di ba? Bubukas sara ka pa ng tindahan nun. Pero dito, 7,000, kahit Royal Queue ka nag-start, tapos paramihin mo yung nag-subscribe sa'yo. Lahat ng $30, i-withdraw mo kung gusto mo kasi ikaw naman masusunod, account mo eh. Ibiruin mo yun, puro kamig, yun yung nakita kong advantage. Na wala kang tatap-upan, wala kang i-maintain buwan-buwan. Talagang puro kamig lang. So namnamin nyo to na wala tayong shipping cost, wala tayong binibentang mga product, pampaputi, pampaganda. Kayang magbigay ng passive income to kasi nga po ito. Oh. Sige, stable income. Unlike sa mga selling product, worldwide yung market. No boundaries. 'Di ba? Yan yung kagandahan ng subscription business natin. At alam niyo ko yung pinakamaganda. Once na ma-reach mo yung pinakamataas na rank, let's say B2, B3, B4. Yun muna. Mag B3 ka. Ma-reach mo yung B3, tapos mawala yung mga tao mo, hindi ka na bababa eh. 'Di ba? Hindi ka na bababa, hindi ka na magiging B2 ulit or magiging B1 kasi nasa B3 ka na. Ibig sabihin, isang beses, basta na-reach mo yung mga rank, nandun ka na. Malagas man lahat ng tao mo, nandun ka na. Ngayon, ang kagandahan nun, hindi ka na uulit sa simula na parang $30 ka ulit, tapos pag naging B2 ka, magiging $40 ka. Hindi ka na ganun. Kasi pag nasa B3 ka na, pag may nag-subscribe na sa'yo, hindi na 1,500, hindi na 2,000 pesos. 2,500 ka na. Ibig sabihin, kahit umulit ka man, di ba? Kahit umulit ka, hindi ka na nagsimula ng $30 lang, kundi instant 2,500 ka na agad-agad. Tapos, yung porsyento mo sa bawat magsusubscribe ulit sa yung bago, ang kagandahan doon, hindi ka na 20, hindi ka na 30. 40% na yung earnings mo sa kanila. Porsyento mo sa bawat successful trading nila. So, hindi ka na ma-demote. Kaya nga sabi ko sa inyo, ibigay nyo na yung best nyo, at least matapos kayo 2 to 3 years from now, basics tayong lahat. Pag nasa basics tayo, may, alam mo yun, sobrang passive ng income. Sobrang lifetime. Di ba yung income? May profit sharing ka buwan-buwan. May daily income ka kasi maraming magsusubscribe eh. Lalo na next year. Kaya nga sinasabi namin, anong labanan dun by next year, kahit sabihin naming halving year na, pataas na yung market, kung hindi ka B2, at let's say ikaw lang ang subscriber ng Royal Q, kahit gaano karami yung mga gustong pumasok sa crypto sa susunod na taon, kung ikaw lang ang nag-aalok, mag-isa ka lang, hindi mo lahat maa-accommodate yung mga gustong pumasok sa crypto. Pero kung at least na-reach mong maging B2, maturuan natin ng tama, matraining, may tamang mindset, tamang action, magpo-promote ng Royal Q, may benting ikaw. 'Di ba? Iba-iba lang yung itsura. May benting ikaw na kayang mag-accommodate ng mga gustong pumasok sa crypto kasi nga magiging matunog by next year eh. 'Di ba? Kaya i-reach natin na ma-reach natin yung rank natin before end of this year, maging B2 kayong lahat dito. 40 tayo kanina mahigit pero 39 kayo o lahat kayong 39, i-reach natin na maging B2 at least. Sa mga B2 na maging B3. Ganun lang kasimple. Pag B3 ka na o may 100 tao ka na mag-aalok. Iruin mo yan. Diba? Ano ba? O, eto yan. Alam nyo ba,
na ang mga coaches natin, ayan, mas dinadamihan nila yung kinakausap nila kasi alam nila na kung sino yung mga madalas na humindi or the more na mas maraming humihindi sa kanila, alam nila napapalapit sila doon sa taong mag-yes sa kanila. So dapat kung gano'n ang mindset nila, gano'n din dapat ang mindset mo. Wag mong isipin na na-reject ka, ayaw mo na, tigil ka na, no? The more na mas nare-reject ka, ibig sabihin, papunta ka na doon sa taong mag-yes sa'yo. So yung no nila is the way to yes. Yun pala yung sekreto nila, 'di ba? Kaya ngayon pa lang, after ng training natin, 'di ba? Pumili, kausapin mo na lahat ng gusto mong kausapin, 'di ba? Mag-no man 'yan, alam mo na yung pinakahuling kakausapin mo na pang 20, no? Or pang 10, yun yung mag-yes sa'yo. So ang i-goal natin, no? Kung sila coach nga yung 20 no a day nila 'di ba? Napaka-effective. Sa 20 na tao na magno-no sa kanila, dalawa diyan yung nag-join kasi pareto lo, no? Sa 10 may isa. So dalawa dahil 20 yan, may dalawa sila. So ibig sabihin, sa isang araw may dalawang nagsusubscribe sa kanila, no? Or minsan tatlo pa. So it's the meaning that you put in the no, no? So ibig sabihin po niyan, no? Alam mo na yung no mo, yun nga papunta ka sa yes. So mag-decide ka kung how many no's yung i-goal mo, no, a day. Kasi diyan yung magdadala sa sa papunta sa yes, okay? So ito na, no? Yan, sa script na tayo. So push them away, ito yung mga kaso baka busy ka na sa work, kaso baka malaki na yung income mo, 'di ba? Kaso baka hindi mo na magustuhan. Yan yung mga push them away na mga script na the more na parang feeling nila hindi sila yung inaalok mo, sila yung nagkaka-interest. Ayan. So ito naman yung mga how to invite, no? Sa pag-i-invite mo, ayan, don't talk too much, no? Maintain a short invitation to prospects. Ayan, no? Dahil yung prospect tinetest ka nila kung ano yung inaalok mo, kung totoo ba yung inaalok mo, kung gaano ka nakalaki yung alam mo diyan sa inaalok mo, 'di ba? Baka mamaya pati ikaw ma-scam din, parang ganon. So, sell the meeting, no? Sell the meeting. Hindi yung nag-i-invite ka pa lang parang pinipresentahan mo na, 'di ba? So don't focus always on your outcome. So wag kang magbigay ng too much familiarity. Kasi mawawala yung curiosity nila hanggang sa dumating yung time na pagka aalokin mo na sila sa Zoom or sa personal hindi na kasi nabigay mo na lahat. Wala na, 'di ba? Bukod doon, enjoyin mo, maging confident ka, no? Dapat gumawa ka ng mga content mo na mas mako-curious yung mga prospect mo. Ano pa? Yan. So how to invite? You should not say importante yan yung mga bagay na ayaw mo sabihin, assumption objectives. Yan, you invite them based on their problem. May mga direct approach tayo tsaka indirect. Yan na yung ano natin, no? Pag-i-invite natin. So how to invite? Pwede nyo magamit din yung mga I have an idea, no? I have an idea to generate money, no? To earn side income, to turn our expenses into income, ganyan, no? So kasi etong to earn our expenses, ibig sabihin kasi tayo nag-i-invite tayo. Prospect kumakausap offline. 'Di ba? Gagastos ka pamasahe, no? Gagastos ka, magpapakape ka sa prospect mo. Siyempre kasi ang goal mo mapasubscribe siya para may 1.5 ka. Ngayon, pansin mo gumagastos ka pero yung gastos mo na yon, 'di ba? Nako-convert mo siya para pagkakitaan. So yun yung mga pwede mong i-explain sa mga kausap mo, no? So I have an idea na, 'di ba? Parang gano'n. So I discover something. So can I share it with you? Yung pwede mo na i-alok business proposal. Can you help me? Can you help me, tol? Pwede mo ba akong tulungan? Kasi may na-discover ako. Matagal ko nang gustong pasukin ng crypto trading wala lang akong idea. Ngayon may nagalok sa akin na robot, no? Yung robot, siya na daw yung magte-trade 24/7. Alam ko may knowledge ka 'di ba? 'Di ba magaling ka dito? Attend naman tayo tapos para malaman natin yung
kung gaano katotoo to. O ngayon, may na-invite ka tuloy sa Zoom. Ganon siya, no? Yan, side project, yan. So, our first script po, no? So, mabilis lang to. Pwede nyong i-screenshot. Pwede nyong i-screenshot. Okay? Pagka-slide ko, i-screenshot nyo. Pwede nyong i-type yan mamaya, no? Kapag gagamitin nyo na. Tapos, i-copy-paste nyo lang siya. Okay? So, first script natin, ayan. Ito, direct approach siya. No? Sa mga walang idea, sa mga may idea. No? Let's say trader na, let's say nagbabay, ayun nga, forex trading man yan or kahit nag-stock market, pwede mong i-direct approach yan. No? For example, tingin tayo ng audience dito. Yan. For example, si Arlene. No? Ma'am Arlene, hello po, good afternoon. Ayan. Ma'am, alam mo na ba yung Royal Crew? Meron kasi kaming ginagawa ngayon, it's an technology business or artificial intelligence kung saan magagawa nating kumita na kahit nasa bahay lang. Yan, no? Na kahit nasa bahay lang, may internet ka lang, ganyan. So, tapos pag nagka-interest na siya na hindi pa ano ba yun? So, sakto ma'am, join tayong dalawa kasi gusto ko rin matutunan. At least sabay natin i-observe. Yan. So, ganun siya, no? Pwede maging ganun yung approach mo. Tapos, para lang makuha mo siya, ma-invite mo pa siya, di ba? Pwede mong, ito yung tao nag-alok sa akin, no? Ang pogi. Yan, no? Siya yung nagtutok palagi every Friday. Insert mo yung video or picture ng mga naging result ng mentor natin, mga coaches natin. Galing na sila ng Hong Kong eh. Tapos may mga crypto bank sila na picture. So, di ba may idea ka sa crypto? Yan. So, i-share mo na ito yung mga nangyari sa friends ko, pwedeng ganon, no? So, ito yung mga nangyari sa friends ko. Gusto kong i-share sa'yo tomorrow. Yan, sa Makati. Okay lang ba? Join pa? Ay, punta ka. Ganon. So, second script. Yan, for example, example tayo, no? For example, si Coach James. Ayan. Hi, James. Hi, Sir James. May na-discover ako na kung saan magagawa natin kumita on the side, no? Habang gumagamit ng Facebook at Zoom, no? At cellphone. So, okay lang ba na okay lang ba na i-share ko sa iyo tomorrow sa Makati? So, itong na-discover ko kasi pwede mo na siyang hapyawan na ganun. Adlib, kumbaga, no? So, itong na-discover ko kasi ang kagandaan, AI na siya. Tapos, kumbaga, robotic operation. So, would it be okay na i-share ko sa iyo, coach, tomorrow? Ayan. Or mamaya sa Zoom, pag may Zoom. So, itong mga script na to, kapag sinabi nila na, okay, sige, or yung tipong pwede mo na silang ma-invite sa personal or sa Zoom. Okay, pag malayo. So, ito, talking money script. Ayan. So, for example, Mike, may na-discover ako kung saan magagawa nating kumita na tuwing nagsasalita. Ayun, gaya ko, di ba? Nag-educate ka lang, nagsasalita ka lang, di ba? Would it be okay na i-share ko sa iyo tomorrow sa Jayco Donuts, Makati? No? Or sa Cinnabon. So, ito, parang example, no? Magagawa nating kumita. So, whatsoever, kung may work ka or may business ka, ito, ibang ways siya na mapagkakakitaan, no? Robotic operation siya. Literal na money maker, no? Mike, literal na money maker siya. Bakit? Kasi nga, siya yung magtitrade magbabuy and sell nung tinitrade natin na crypto. Yan, so parang ganun siya, no? So ito, hot button script. Yan, screenshot nyo rin kung gusto nyo po, no? Para makatulong sa inyo. So, Mike, nabanggit mo sa akin dati, no? Na gusto mo makapag-travel. Ngayon, meron kasi akong na-meet na super successful na tao. Bali, mga coaches ko sila dito. No? Madalas silang mag-travel. Ngayon, willing silang ituro sa atin kung paano makapag-travel katulad nila. So, meron kaming Zoom mamaya. So, 9:30 PM yun. Okay lang ba join ka? No? Para ma-meet mo sila and maipakilala kita sa kanila. Yan. So, pwede mong gawin yan, no? Pwede nyong gawin yan para maka-invite kayo nang hindi kayo tipong namimilit. Yan. Next. So, ito side project script. Yan. So, ito, pag sinabi nyo kasi, no, magandang words kasi yung project. Pag sinabi niyo yung project, hindi siya yung tipong networking, hindi siya yung tipong, di ba, invite, hindi siya yung, pag sinabi niyo yung project, no, for example, dyan, meron akong second project na ginagawa ngayon. Second project. Ibig sabihin kasi, naging successful yung first project namin. So ito, this is the second project na ginagawa ko ngayon.
kasama ko yung mga successful na negosyante dito, no? Kung saan magagawa natin kumita on the side and we are performing as a team. So, isa ka sa napili ko kasi nakita ko yung potential mo, magaling ka dito. Would it be okay na i-share ko sa'yo tomorrow, 3 p.m.? Yan, kita tayo sa Dunkin or kita tayo sa Jacob. Or sakto, nasa Cinnabon kami by Wednesday ng mga coach. Join ka, di ba? Ano pa? Ito, direct script to, no? Direct approach siya sa mga negosyante na talaga. Yan, so business proposal script. So for example, Mike, ayan, meron akong business proposal sa'yo. No? Kasi alam ko, magaling ka sa pagnenegosyo, pwede mong i-adlib na ganun, no? So ito, magagawa natin kumita dito na kahit na may business ka na, or may work ka, kasi kahit nasa bahay lang tayo, may internet ka, magagawa natin kumita dito. So okay lang ba? Share ko sa'yo tomorrow, 3 p.m. sa Jayco, Cinnabon. Parang ganun, di ba? So, direct approach siya sa mga negosyante na. What else? Ito yung pinaka the best. Actually, ginagamit ko to, no? Third party script. Hindi sila yung tipong direct mong aalukan. Pero, pag nagtanong ka sa kanila kung may kakilala sila, parang feeling nila, ba't tinatanong mo pa yung kakilala ko nandito ako? Parang ganun. So, for example, Mike, baka may kakilala ka naman, no, na gustong kumita habang nagpi-Facebook, no? Or gumagamit ng internet. Refer mo naman sa akin kasi i-refer mo naman sa akin, okay lang ba yun? Kasi naghahanap ako ngayon ng 3 tao na makakasama ko. Take note, 3 tao. Minsan gumamit kayo ng mga letter, ay mga numbers, no? 3 tao. So, nakadalawa na kasi ako. So, kulang na lang ako ng isa, pwede mong ganunin. Or, okay lang ba ikaw yung, pwede mo rin siyang direct approach na, di ba? Pero ito, third party siya. So, naghahanap kasi ako ng, okay lang ba yun, join ka, no? Kasi naghahanap ako ngayon ng 3 tao na makakasama sa project, subscription business na ginagawa ko. So, ngayon, instead na parang sila yung maghahanap para sa'yo, parang gusto nila i-alok yung sarili nila. Kasi ba't ka naghahanap ng iba, nandito ako. Di ba? So, ito yung third party approach. So, baka may kakilala ka naman, no, na, willing kumita na kahit nasa bahay lang. Or baka may kakilala ka na, um, nagti-trading, i-refer mo naman sa akin. Diba? Bakit nagti-trading ka? Oo. So ito, patulong script. Effective pa rin tong patulong script na to. Ayan. For example, Mike, patulong naman oh. Meron kasi kaming gathering tomorrow sa Cinnabon. Na-assign ako na magdala ng 3 tao para sa business namin. Naisip ko baka pwede akong humingi ng support sa'yo. Ito, yung patulong script na to, tandaan nyo ang mga Pilipino, matulungin yan. Ang mga Pilipino, yung tipong pag humingi ka ng favor, parang mahirap silang tumanggi. Kaya nga minsan natitake advantage tayo. So ngayon, pwede mo magamit yung patulong script na na-assign kasi ako na magdala ng 3 tao, isa na lang yung kailangan ko. So naisip ko, baka pwede akong humingi sa'yo, ay humingi ng support sa'yo na maging isa ka sa mga guest ko tomorrow, 3 p.m. Malaking bagay sa akin ng suporta mo, ma-interest ka man or hindi. Yan, no? Ma-interest ka man or hindi. So ito pa, patulong script, yan. Pwede mong gawin, no? Patulong script. Yan. Tama ba? Ito naman sa Zoom, di ba? Meron kasi kaming gathering tomorrow, 9:30 p.m. Na-assign ako na magdala ng 2 tao sa Zoom meeting namin. Hindi ko alam kung ma-interest ka sa businessman or hindi, ay namin or hindi. Wala sa akin yun. Importante lang sa akin yung support mo. Okay lang ba isa ka sa maging guest ko? Yan, no? Yan yung mga patuloy script sa offline tsaka Zoom. Pwede nyo magamit yan. Screenshot nyo. Yan. So, ito, how to use patulong script sa download, no? Ng Royal View. For example, kasi, pag sinabi mo na patulong naman, no? Pa-download mo naman to sa mga kasama mo. Ngayon, pag sinabing parang humingi ka lang ng tulong na download, may mga magtatanong kasi dyan na, ano ba yung download na yan? Ano ba yung royal queue na yan? Ano ba yung ano na yan? O ngayon, yun nga yung kagandahan kaya gusto kong maipa-download to sa'yo or sa mga kakilala mo, di ba? Kung maipa-download natin to, pwede tayong kumita dito. Ngayon, para mas maunawaan natin kung paano tayo kikita, attend tayo ng Zoom or bukas, imimit tayo ng coach ko sa Makati. Diba? So ito, patulong naman, Mike, patulong naman oh, kasi meron akong subscription business na ginagawa ngayon, isang technology business, application,
application yung pinopromote namin. Meron kasi kaming hinihit na promo sa team namin. Kailangan ko makapagpa-download ng app namin sa 20 na tao. 17 na yun na pa-download ko. Kulang na lang ako ng 3. So, okay lang ba sa'yo? Tulungan mo ako ipa-download sa mga kakilala mo? 'Di ba? Or okay lang ba sa'yo na download mo tong app? Ngayon, pagka humingi ka ng favor na ganito, na magpa-download, nai-interest sila kung ano yung pinapa-download mo sa kanila. 'Di ba? Ngayon, opportunity yun sa'yo para alokan sila ng business. Okay? So, ito, business expansion script na sabi na rin natin to. Isa rin siya sa mabisa, lalo na kung taga iba't ibang lugar yung representahan mo. So, for example, Joanne, meron kasi akong business na, meron kasi kaming business na i-expand dyan sa area nyo, dyan sa Taguig, no? So, ngayon, naghahanap ako ng mga tao na katulad mo ng taga dyan. Kung sakali ba, interesado ka pang kumita on the side bukod sa trabaho mo or ginagawa mo. Or kung sakali ba, isa ka sa pwede kong imit na taga dyan sa Taguig, pag nandyan ako, kita tayo. Yan. So, business expansion script yan. Parang sini-inform mo lang siya, pero hindi niya namamalayan na parang inaalok mo na siya. Diba? Or ini-invite mo na siya. So, bukod doon, ito, direct approach siya, no? So, for example, Mike, meron akong business proposal ngayon. Meron akong business ngayon. It's a technology company. No? Name of the company is Royal Q. So, ngayon, pag nagtanong sila kung ano yung Royal Q, sakto, may Zoom kami, Mark. Attend ka, oh. Ay, attend ka, send ko sa'yo yung link. So, would it be okay? Share ko sa'yo tomorrow sa offline. Yan, pagka offline, no? Importante kasi sa akin ang support mo kahit na hindi ka ma-interest. Ang goal ko kasi, 10 na tao ang makausap ko within this week. Okay lang ba i-share ko sa'yo? Yan. So, pagka parang tipong ganyang approach, ang hirap tanggihan yan. Yung okay lang ba? Please. Promise, effective yan. No? Effective yan. Yan. So, ito, you don't like this script. Kaya, for example, no? Itong mga pwede mong sharean nito or batuhan ng script na to, yung mga networker na. Or yung mga may knowledge sa networking, na scam na, hindi naman kumita, ganyan. Yan. So, for example, Joanne, sabi mo sa kanya na, Joanne, meron akong project na ginagawa ngayon. Grabe, nakaka-excite to. Alam ko ayaw mo nito. Kasi it's a networking or affiliate marketing, pero iba yung concept nito. No? Kaya excited akong i-share sa'yo kasi kahit ayaw mo nito, no, importante sa akin yung support mo. No? Tsaka marami kaming kasamahan din dito na ayaw nung una pero ngayon talagang kumikita na sila ng malaki sa industry na to. So parang alam mo na ayaw niya pero inaalok mo pa rin siya. Sinisharean mo pa rin siya na alam ko kasi na nandito yung galing mo. Ngayon, gusto ko lang na makita mo, at least magkaroon ka ng idea. Baka after mong mapakinggan, di ba, magka-interest ka rin gaya ng iba na talagang kumikita din dito. Yan, no? So, parang, sensya na kayo sa title na, you don't like this script. Parang ayaw mo, alam ko ayaw mo nito kasi ganito, ganyan, pero iba to. Ganon yung approach mo. Iba to, ibang-iba talaga. Iba ng iba talaga. Ayan, so advanced closing script. Ayan, no? For example, dyan. Ayan, kung sakaling meron kang mapagkakakitaan na pwede ka, kung sakaling meron kang isang pagkakakitaan na pwede kang kumita ng 30 to 50K a month. Yan, pero magkakapital ka ng 7K up to 13K. Kung sakali ba may pangkapital ka. Etong tanong mo na to, direct closing script siya kasi malalaman mo agad kung may pera na yung tao, kung hindi pa siya handang mag-join or wala pa siyang pera or kung magkano lang yung pera niya. So parang inassume mo na parang mag-join siya pero inalam mo na kung magkano yung pera niya or may pangkapital siya kung makakapagsimula na siya agad-agad, no? So the power of calendar, ayan, ito yung sundan ho natin, no? At least kaya ho, no, importante na matutunan nyo to para hindi kayo magtagal. No, importante na malaman nyo to, lahat ng concept, yung pasikot-sikot, alamin nyo. Kasi nga, para ho, nung pag dumating yung araw, hindi na available yung mga coaches natin kasi busy na, sobra, no? Marami ng mga grupo, hindi lang ho tayo. Alam mo na mag-present. At para mas maging mabilis ka dito, no? Congrats, Coach Emerson, no? Yung pinresentahan niya last time. O sabi sa'yo, kaya mo eh.
'Di ba? Napa-subscribe niya agad-agad. Yan. So, at least po, the power of calendar para mas mabilis ka. Dapat lagi kang may appointment. Practice make wala ako. Practice make perfect. Yan, no? Practice make improvement. Lagi ka nai-improve pag lagi mong ginagawa. Tandaan mo yan, no? At least may three presentation ka a day. Yan, mag-add ka ng bagong friend a day. May 5 presentation ka online. Diyos ko, madali na yan, di ba? May mga recorded video na tayo. I-share mo lang sa kausap mo, sa mga direct message mo, para mo na silang pinresentahan, di ba? Pero at least mag-conduct ka ng sarili mong Zoom para mas napapractice ka, 'di ba, sa mga kakilala mo pag pa-attenin mo sila, no? So mayroon kang 5 presentation online, no? 5 follow-up din syempre. Yung 5 na presentahan mo, pina-follow up dapat 'yan, no? Yan. So the more na mas ginagawa mo 'yan, nai-improve ka. So practice make improvement and makes permanent. Ganon, no? So okay. Yan, so tapos na tayo no sa mga script. I hope nakatulong yung script sa inyo. So recap na tayo. So recap no. So again, don't judge. Add 20 friend a day, 3 to 5 posts a day. First script, ayan, thank you for accepting no yung friend request ko. I just love to connecting to people na nasa sales and business different careers and surround myself with positive people. Nice meeting you here in Facebook, di ba? So step 2, ayan, pwede na kayong mag-send ng mga script. For example, meron akong bagong project na ginagawa ngayon kasama ang mga successful na negosyante dito. Yan, kung saan magagawa natin kumita on the side and we are performing as a team. Isa ka sa napili ko kasi alam ko malaki yung potential mo dito. And alam ko sobrang ay magaling ka at tsaka talaga iba yung kakayahan mo. So would it be okay na i-share ko sa'yo tomorrow 2 p.m.? Yan, kapag nagka-interest yung mga inalokan mo, shineran mo ng link, umattend ng Zoom, yan. For example, interesado ka ba na kumita on the side bukod sa work mo? Kaso naisip ko baka busy ka na sa work, no? Kaso naisip ko baka malaki na yung income mo. Ito, push them away to, di ba? Yan yung mga push them away script natin na gusto ko sanang i-alok yung royal ko sa'yo, kaso alam ko malaki na yung kita mo eh. Anong malaki? Maliit no? Ano ba yun? Ano ba yung royal queue? Di ba? So push them away yun pero malaking tulong yun. So kaso baka hindi mo na magustuhan kasi kumikita ka na ng malaki sa work mo, kontento ka na, ganyan. So pagka sinabi, ano ka ba? 'Di ba? Kapag sinabi, ano ka ba? Hindi naman ganun kalaki kinikita ko eh. Kaya nga naghahanap ako ng business na pwedeng pagkakitaan. 'Di ba? Step 3, pag hindi interesado, ayan, ito na yon, no? Thank you for sharing that. For example, mag-thank you ka na lang sa kanila. Thank you for sharing Mike. Yan. Kung sakali na lang na may kakilala ka na gustong kumita part-time, no, na gustong kumita online habang may work or may business na iba, kahit nasa bahay lang naman to, kahit nasa bahay lang pwedeng gawin to, i-refer mo na lang sa akin kahit isa lang. Yan. So ito yung mga script mo kapag hindi na talaga interesado. Hingian mo na lang sila ng referral, no? Baka may kakilala ka na lang na sila, at least kung interesadong kumita, yun, pwede ko silang i-guide, Mike, i-refer mo naman, kahit isa lang. So, pag nagka-interest, ayan, pwede mong gamitin. Yun, sakto ho, ma'am, sir. Ayan, meron po kaming gathering sa Zoom mamaya. So, send ko po yung link para maka-join po kayo. And malaman nyo kung paano mag-start, no? Alam ko marami kang itatanong, ma'am, sir, sa akin. Kung ano ito, paano mag-start. So, okay lang ba join ka sa Zoom mamaya para doon na lang masagot yung mga tanong mo. Yan. So, that is the end of my presentation tonight. I hope you've learned a lot and